Sana ngayon ay makahanap ako ng mga bagay na mahalaga na pwedeng ibenta. Ano ito? Isang panghawak ng pinto ba ito? Hindi ko alam kung magkano ito mabibili. 10,000 taon na, sa wakas ay nakalabas na ako. Pupunta na ako, dragon. Ako ay isang sinaunang Diyos na dragon na nakulong dito sa loob ng higit sa 1,000 taon. Ngayon, ikaw ay nagdala ng dugo bilang pangakit upang sirain ang aking selyo. Ang utang na loob na ito ay dapat bayaran. Paano mo ako pagbabayaran? Bibigyan kita ng kakayahang lumipat sa dalawang mundo. Mula ngayon, maaari kang makipag-ugnayan sa pagitan ng makabagong mundo at ng sinaunang mundo. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang may pinto? Sige na. Talaga bang nandito ako sa sinaunang panahon? Ay, itay. Ang suot ng taong ito ay talagang kakaiba. Nga. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong damit. Uy, anak. Tingnan mo yung bote na hawak niya. Iyan ay para sa mga mayayamang tao na kayang gumastos ng ganyang kayamanan. Uy, binata. Ang salamin na bote sa iyong kamay ay napaka-espesyal. Maaaring ituring na kayamanan. Maaari ba akong humawak nito? Ay. Salamin na bote. Ito ba ay isang bote ng serbesa? O gawa sa salamin? Hindi tama. Wala pang salamin noong sinaunang panahon. Itong bagay na ito noong sinaunang panahon. Baka pwedeng ipalit sa isang bagay na mahalaga. Ay, ano ito? Gubat na ginseng ba ito? Ito ay wild ginseng. Kumuha kami nito para pampuno sa gutom, bagamat kahawig ng wild ginseng. Pero hindi ito mahalaga. Oh. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Keishen. Pagkatapos dalhin ang Keishen sa modernong panahon, may 100% na tsansa na maging wild ginseng. Magiging wild ginseng. Mahalaga ang mga bagay na yon. Ginoo. Yung. Hindi ba't gusto ninyo ang bote ng salamin sa aking kamay? Kung ganon, palitan natin ang mga gulay sa basket mo. Bodong ito, parang bobo ba? Ang mga gulay ay sagana sa likod ng bundok. Hindi ito kasing mahalaga ng mga kristal na bote. Palitan. Palitan. Haha, yayaman na ako. Ang pakiramdam ng lalagyan ng salamin na ito ay sobrang ganda. Talagang napakaganda. Ay naku. Siyempre. Ito ay isang bagay na tanging ang mahalika lang ang maaaring magmay-ari. Gusto kong gawing pamanang yaman ito. Ipasa ito sa susunod na henerasyon. Ay, Ginoo. Mabait ka talaga. Binigyan mo kami ng salamin na bote, ngunit kumuha ka lang ng isang basket ng gulay. Ay nako, nakakahiya naman. Ay, tama nga. Meron akong isang basket ng mga prutas na walang alak para sa'yo. Ano ito? Ay naku, mga bagay lang na walang halaga. Marami niyan sa likod ng aming nayon. Sana tanggapin mo, Ginoo. Sige na. Ay, Ginoo. Hindi pa masyadong huli ang oras ngayon. Pwede pa tayong kumain sa bahay. Kailangan ko nang bumalik sa modernong panahon ngayon. Para gawing ginseng itong halamang ito at maibenta. Ay naku. Hindi na. May iba pa akong gagawin. Magpapaalam na ako muna. Buksan. Pintuan ng paglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Kagabi lang talaga akong pumunta sa sinaunang panahon. Hindi ito panaginip. Ayon sa mga naunang paalala, ang ginseng na ito ay naging wild mountain ginseng na talaga. Ngayon, talagang magagalit na ako. Tingnan ninyo, bagong luto na ligaw na ginseng. Ay, tingnan ninyo. Bakit ang tagal ng sigaw? Walang nagtatanong ng presyo. Lenwe. Ikaw, mabahong pulubi, malapit nang maubos ang ligaw na ginseng. Sino ang makakakuha niyan? Baka peke lang yan. Nagtatanong ka pa, maghintay ka lang. Babae, gusto mo bang bumili ng ligaw na ginseng? Maganda ang kalidad ng ligaw na ginseng na ito, walang punit na ugat. At may amoy ng lupa. Totoo ito. Miss, hindi ka nagkakamali, tama ba? Sa ngayon sa pamilihan, lahat ay artipisyal na inaalagaan. Saan galing ang mga ligaw? Magkano mo ito ibinebenta? Ito ang unang beses kong magbenta. Hindi ko rin alam ang presyo. Tumingin ka na lang. Kung okay lang, ibebenta ko sayo. Sige, ibibigay ko sayo ang 20,000. Ano sa tingin mo? 20,000, dati akong pulubi. Hindi ko kayang makakuha ng ganitong kalaking pera.
20,000, nabenta ito ng 20,000. Ang bagay na ito ay magandang babae. Gusto mo ito? Kung gusto mo, maaari kong ibigay ito ng libre. Ito ay truffle. Ito ang pinakamahal na sangkap sa mundo ng pagluluto. Bihira akong makakita ng ganitong kalaking truffle. At ito ay tunay na ligaw na truffle. At ito ay espesyal na klase. Pupunta ako. Ito ay itim na truffle. Akala ko ay itim na gulay. Kukunin ko lahat ng truffle na ito. Magkano? Basta, ikaw na ang bahala. Ikaw na, boss. Mukhang basta-basta ka lang sa negosyo. Sige na lang. Batay sa antas at dami ng truffle, ibibigay ko sa iyo ang 3,000. Ito ang aking business card. Kung sakaling may mga ganitong magandang bagay sa hinaharap, tandaan mong makipag-ugnayan sa akin. Hindi mo na kailangang magtinda dito. Uy, magandang babae. Bakit sobra ang binigay mong 200,000 piso sa akin? Para na rin sa susunod kong paunang bayad sa'yo. Sige na nga. Kapag may maganda na akong mabibili, ibebenta ko sa'yo. Kumikita ako ng 700,000 piso sa isang iglap. Kailangan kong pumasok ulit ng panibagong stock para makakuha ng mas maraming bagay mula sa sinaunang panahon. Para makakuha pa ng mas maraming hiyas. Bawat beses, iba-iba ang lugar na pinapadalhan. Sa pagkakataong ito, napadpad ako sa isang sinaunang bayan. Ang suot ng taong ito ay kakaiba. Ngunit sobrang luma na, parang isang amang pulubi. Saan ba nagmula ang pulubi? Talagang kakaiba. Sa bag ko na ito. Ang daming modernong bagay. Gusto kong kumita ng mabilis sa sinaunang panahon. Ang pawn shop ang pinakamainam na pagpipilian. Uy, Gino. Pero nandito ka para magpawn. Ginoo, ang suot mo. Napakasira. Umalis ka na. Mukhang pulubi ka, Ito ang pinakabago sa uso, na saan ang may-ari nyo, may magandang bagay akong ipapawn. Ang sira-sira ng suot mo, mukhang wala kang magandang bagay. Mga karaniwang bagay lang, hindi kami tumitingin sa mga ganyan. Ano ito? Magandang bagay. Ano ito? Anong uri ng mahiwagang bagay ito? Bakit ito nag-apoy? Ngayon, paalis mo pa rin ba ako? Huwag nang bumagsak, huwag nang umakyat, huwag nang buhatin, huwag nang umakyat. Kayo po ay isang mahalagang bisita. Agad na maghanda ng tsaa, batang kawal. Sige po. Maaaring itanong ko, Ginoo, yung biglang sumabog na bagay kanina. Anong uri ng banal na bagay yon? Lighter. Kapag pinindot mo lang, may apoy na agad. Lighter. Hindi pa naririnig ng tao yun Pwede ko ba itong mahawakan? Paano ba ito ginagamit? Hayaan kitang turuan. Kailangan mo lang pindutin ng bahagya. Ang ganda nito. Ganito kalakas ang kapangyarihan nito, kaya nitong magliyab. Mas maganda pa kaysa sa pang-ibabaw na papel na pang-apoy. Hindi ko alam, Ginoo, ito bang bagay na ito? Ipagbibili ko ba ng patay o buhay? Patay, magbigay ka na ng presyo. Napakakahanga-hanga ng bagay na ito. Magbibigay ako ng 5,000 na pila. Ginoo, ang bagay na ito ay talagang bihira. Bakit 5,000 lang ang ibinibigay mo sa akin? Sobrang mababa naman ito. Pupunta na lang ako sa ibang pawn shop. Ay, huwag. Magdadagdag pa ako sa'yo. 12 tile. Kumusta? 12 tile ay katumbas ng 500 gramo. Presyo ng pilak ay 20 piso kada gramo. Isang lighter na nagkakahalaga ng 100 piso. May bebenta ito ng 10,000 piso. Sulit na yon. Kumpleto ang transaksyon. Sandali lang po, Ginoo. Aasikasuhin ko na po ang kontrata para sa inyo. Huwag magmadali, huwag magmadali, huwag magmadali, huwag magmadali. Huwag magmadali, huwag magmadali, huwag magmadali, huwag magmadali. Huwag magmadali, huwag magmadali, huwag magmadali, huwag magmadali. Ginoo. Pakiusap, tingnan mo ng mabuti. Gaano kalaki ang pwedeng pagkakitaan nito? Ay naku. Napakagandang hiyas nito. Kayamanan talaga. Haha. Alam ko na ang artipisyal na hiyas ay may halaga. Kasi binili lang ito online sa ₱9. Itong bagay walang silbi. Gaano karami? Ginoo. Sigurado ka bang gusto mo? Siyempre. Kung hindi, bakit ka nandito sa pawn shop? Dahil gusto ng Ginoo, bibigay ko sa iyo ang tamang presyo. 2 pila. Hindi pwede, masyadong mababa. Ha. Uy, Ginoo, ninanais mo bang maliitin ako sa kakayahan ng tindahan ng alahas ko? Ang presyo na inaalok ko. Bawat batong hiyas ay 1,000 liang. Bawat batong hiyas ay 5 piraso, 5,000. CJ. 5,000 pirasong pila. Ano ang mabibili ko noon?
Kung dadalhin ko ang mga bagay mula sa nakaraan at ibebenta sa modernong panahon. Hahaha, talagang walang puhunan, sobrang kita. Ayos, kasunduan na. Sobrang saya. Agad akong maghahanda bilang kasunduan. 5,000 layang na silyang tseke. Pasensya na po, kunin nyo na po. Kailangan lang pong maglagay ng palatandaan dito sa kasunduan. Magpirma lang po kayo. Magandang pakikipagtulungan. Aalis na ako. CJ. Bagamat kakaiba ang suot ng taong ito, pero sira-sira ang kanyang damit, tiyak na isa siyang palaboy na pulubi at sa kanyang bag. Tiyak na may mga magagandang bagay na hindi niya inilabas. Agad kang maghanap ng 2 tao at nakawin ang kanyang bag. At saka yung 5,000 layang na perang papel. Ibalik din. Ginoong may-ari, gusto mo bang magnakaw ng kapwa? Agad kong aayusin. Ngayong gabi, maranasan ang mga ng mga sinaunang tao. Bukas ibebenta na ang mga modernong bagay na ito. Pero, hindi ligtas ang seguridad noong sinaunang panahon. Ang dami kong magagandang bagay sa bag ko. Kung sakaling mapansin ng mga magnanakaw, mas maiging mag-install na lang ng alarm para kapag may pumasok, mabilis kong madedetect. Nalaman ko na, ang pulubi ay nag-iisa, ang galit ay nag-iisa, nakatira siya sa silid na ito. Sa oras na ito, siya ay mahimbing na natutulog. Ayos, ang layunin natin ay pumatay at magnakaw. Maligayang pagdating. Anong tunog iyon? Sino kayo? Ang nagbabantang pumatay sa'yo. Kuya, okay ka lang ba? Ano itong nakatagong sandata? Paano ito naging ganito kalakas? Nagawa tayong maging mahina at walang lakas. Walang natirang kakayahang makipaglaban. Sabi ng employer, ang taong ito ay walang kakayahang makipaglaban. Siyempre, siya ay isang dalubhasa sa takot. Tila ako at ang 2 estranghero ay walang hidwaan, di ba? Bakit kayo nandito sa gitna ng gabi para patayin ako? Tiyak na may nag-utos sa inyo mula sa likod. Sino ba talaga? Katarungan sa mundo ng mga kababalaghan. Hindi namin pwedeng ibenta ang aming amo. Kung hindi, sa hinaharap. Sino pa ang maghahanap sa amin para pumatay at mangurakot? Kuya, sakit. Sobrang sakit na. Huwag mo nang pahirapan ang aking katawan. Sinasabi ko. Siya ang may-ari ng pawn shop ng Zoji. Gusto niyang mangloko ng mangloko. Ang may-ari ng pawn shop ng Zoji. Sa panlabas, maayos at mabait siya. Pero hindi inaasahan. Sa likod, sobrang masama. Nakikipaglaro sa akin ng blackmail. Kuya, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Maaari mo na kaming pakawalan, di ba? Kung pakakawalan mo kayong 2, paano kung bumalik kayo para patayin ako? Hindi mangyayari yon. Kapatid, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, kayong 2. Anong gamit ang pangangalagaan ng buhay niyo? Kapatid, ito ang unang beses naming pumasok sa ganitong trabaho. Ito ay ibinigay ng may-ari ng pawn shop na si Zujay. Sa amin, isang ivory cup sa katawan. Ito lang ang mahalagang bagay na meron ako. Ang malambing na ivory na tasa ay nagkakahalaga ng 100 liang. Pagdala sa modernong panahon, may 79% na magiging isang Phoenix ivory na tasa na nagkakahalaga ng 100 ginto. Ang ivory na tasa mismo ay mahal na mahal. Kung ito ay nagbago at naging isang elepante ng garing na nagkakahalaga ng 100,000, magkano kaya ang mabebenta nito? Hindi ko maisip. Sige na, kayong 2. Nagawa ninyong iligtas ang inyong buhay. Kung may pagkakataon ulit, tiyak na papatayin kayong 2 hanggang sa wala nang natira. Umalis ka. Ang isang marangal na tao ay hindi nagbabayad ng utang na dugo sa susunod na araw. Pupunta na ako ngayon kay Boss Zhu para maghiganti. Hintayin mo yung 2 mamamatay tao na hahanapin. Patayin si Xuning. Muling kunin yung bagay na yon. Sa oras na yon, palalawakin ko ang aking pawn shop. Mas lalaki pa ito. Yung 2 mamamatay tao, mabilis lang matapos, nakauwi na. Ikaw, Ginoksu. Gabi na, anong ginagawa mo? Anong kailangan sa tindahan? Halika, maupo ka sa loob. Anong nangyari? Bakit hindi namatay si Xuning? Baka nagkamali ang mamamatay tao. Ginoong Zhou, nakita mo, hindi ako namatay. Hindi ba ito nakakagulat? Hindi, Ginoong Xu, tingnan mo. Anong sinasabi mo? Nagpapanggap ka pa. Yung 2 taong hinanap mo ay umamin na, nagpapanggap ka pa.
dahil na-expose na sila. Ibabalik ko na kayo sa kabilang buhay. Ikaw, ano ng lihim na sandata yan, na kayang saktan ako agad-agad? Ito, tawag dito ay electric baton, na kapag nahit ka, instant kang ma-electrocute. Mawawalan ka ng kakayahang makipaglaban sa isang iglap. Hindi tamang tumanggap ng walang kapalit. Ngayon ang tamang panahon para sa'yo, na mamatay. Huwag mo akong patayin, nagkamali ako. Ako rin ay nababalot ng mantika. Pakiusap, patawarin mo ako, buhay. Maaari akong magbigay ng ginto at pilak, kapalit ng aking buhay. Medyo interesante. Sabihin mo, anong bagay ang maibibigay mo kapalit? Ito ay isang pawn shop. Maraming bagay na mahalaga. Pumili ka lang. Hindi ako magnanakaw, at hindi rin ako pipili ng mga bagay. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong tingnan, ano ang maiaalok mo bilang kapalit. Naiintindihan ko. Ang daming ginto ah, Ginoksu. Ito ang pinakamahalagang bagay sa tindahang ito. Ito ang aking koleksyon. Ang natitirang mga bagay na ito, kukunin ko rin lahat ito. Ito ay para sa aking buhay at kayamanan. Huwag. Kapag nakita mo ako sa susunod, lumayo ka. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung paano isulat ang salitang kamatayan. Nawalan ng asawa at sundalo, ah. Hindi makatulog, umalis ng puno ang dalang. Hayaan akong bumalik sa modernong panahon para magbenta. Buksan ang aking pinto ng paglalakbay sa dalawang mundo. Aalis na ako. Ang tasa ng ivory ay napuno ng mga taon ng pag-ipon. Totoo bang magiging tasa ng ivory na may disenyo ng phoenix at kilin? Ito ba ang kalasag na gawa sa ivory na may disenyo ng phoenix at phoenix? Ngayon, nasa bag ko na ito. Gintong tigre, gintong mangkok, gintong puno, gintong ibon, gintong kabute. At kasama pa itong kalasag na gawa sa ivory na may disenyo ng phoenix. Kung ayaw mong kumita ng malaki, mahirap talaga. Ibebenta na natin. Bumibili ba ang may-ari ng ginto? Nakasuot ng sira-sira at luma. May ginto ka ba? Tingnan mo nga, ito ba ay ginto? Pasensya na po, sir. Hindi ko nakilala na ginto na may jade. Huwag mo akong husgahan ng ganito. Talagang ginto ito. Halika, maupo na kayo. Gagawan kita ng masarap na tsaa. Ayoko nang uminom ng tsaa. Tingnan mo ang mukha mo. Parang nakikisawsaw ka lang. Ngayon, sigurado ka nang may ginto ako, di ba? Sigurado na. Pero gusto ko pang magmasid ng mabuti. Hindi ko pa kailanman nakita ng ganitong kaarte na gintong mangkok. At ito pa ay gawa sa sinaunang ginto. Ginoo. Tiyak na ito ay ipinamana ng inyong mga ninuno. Talagang ipinamana ito ng aking ninuno. Kailangan ko na talagang ng pera ngayon. Sa tingin mo, magkano kaya ito? CJ, una kong susukatin. Ang gintong mangkok na ito ay timbang na 300 gramo. Sa kasalukuyang presyo ng ginto, 1,000 bawat gramo, 1,000 piso bawat gramo, at dagdag pa, ito ay isang antigong piraso. Paano kung bibigyan kita ng 500,000? Basta't ang mga bagay na ito ay libre naman. 500 para sa isang gintong mangkok. Ayos na rin. CJ, kasalukuyan, ano ang gusto mo? Sa WeChat ka ba magbabayad o transfer? Sandali, wait. May iba pa akong bagay. Tingnan mo. Binibenta mo ba ang lahat ng ito? Binibenta ko. Bakit papupunta dito kung hindi? CJ, pwede ko bang tawagin sila ng hiwalay? Jinny. Tumitimbang ng 120 gramo. Jinshu. Tumitimbang ng 1 kilo. Ito ay 1 kilo at 21 gramo. Ito ang mga kabuang halaga ay 4,500,000. Ano ng balita? Haha. 450,000. Bigla akong naging milyonaryo.
CJ, deal. Malaking kita. Itong 5 bagay, basta makahanap ng mamimili, may bebenta ito sa presyo ng antigong halaga. Dapat ay higit sa 10 milyon. Itong maliit na cute, akala niya ay nakabenta siya ng mataas na presyo. Kayo po ay Chikyo. Bank transfer. Magpadala na. Dito. Sign scan ko kayo. Ang ganda ng antigong ginto. Balak ko sanang bumili ng peres ng hikaw. Hindi ko inasahan na makakakita ako ng sobrang ganda ng antigong ginto. Mas mahalaga pa ito kaysa sa ginto na hikaw. Si Anye Liang ay mayaman at mapagbigay. Siya ay isang leader sa industriya ng alahas at gamot. 2 makapangyarihang babae sa 2 larangan. Hindi ko akalain na mahilig din siya sa ginto. Kapag natapos ko na ang transaksyon sa batang ito, ang mga bagay na ito ay magiging akin na. At ibebenta ko ito sa mataas na presyo kay Anye Liang. Ang pagkakaibang presyo. Kahit papaano, kikita ako ng 500 dalu. Ginoong Liang. Pwede mong tignan ng basta-basta. May kausap lang akong lalaking ito. Babalik ako mamaya para sayo. Sige, pumunta ka na. Batang gwapo, ikaw pala. Ginoong Liang, ang swerte natin, nandito ka pala. Oh, yung 5 gintong kagamitan na pinanood mo kanina. Akin lahat yon. Napag-usapan na ba ang presyo? Napag-usapan na. Itong 5, binayaran niya ako ng 500,000. Ay naku, tapos na. Nakakagulat na magkakilala sila. Boss Wang, parang sobra na yata yung kita mo sa pagkakaiba. Ang sobra-sobra na talaga. Itong 5 kayamanan. Binigyan mo lang ng 5 milyon, ayon sa presyo ng ginto. Iyan ang presyo. At saka, dahil sa mga antigong ito, nagdagdag pa ako ng kaunti. Itong 5 kayamanan, may mga inukit sa ilalim, na mga inskripsyon ng sinaunang dinastya. Ito ay isang bihirang kayamanan, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 15 milyon. Binigyan mo lang ako ng 5 milyon. Niloko mo ang kaibigan ko. Parang ayaw mo nang magnegosyo, ha? Ano, ang 5 bagay na ito, kabuang 1,500,000. Binibigay mo lang sa akin ay 500,000. Maniniwala ka ba na sira ko ang tindahan mo? Huwag. Pasensya na. Hindi ko rin alam na kilala nyo pala isa't isa. Sige, tumahimik ka na lang. Itong 5 kayamanan, ibenta mo sa akin. Tatanggapin ko ng 15 milyon. Ano sa tingin mo? Salamat kay Anye Liang sa araw na ito. Kung hindi, malulugi ako dahil gusto ni Anye Liang, kaya, ibibigay ko na sa iyo itong 5 bagay na ito. Sige, ayos lang. Ito ay tseke na nagkakahalaga ng 15 milyon. Maaaring kunin anumang oras sa bangko. Salamat. 15 milyon. Para ka na ring milyonaryo. Itong 5 bagay, huwag mong kalimutang balutin ito agad. CJ, ay naku. At saka, kung sakaling mayroon kang magandang bagay sa hinaharap, diretsyo mo akong kontakin. Huwag kang pumunta sa mga gintoang tindahan. Sila lang ang nananamantala sa mga hindi pamilyar sa kalakaran. Kumuha ako ng kahit anong bagay. At, ang presyo na ibinibigay ko sa iyo ay makatarungan. Ay. Ginoong Liang, sandali. May kailangan ka ba, Mr. Guapo? Sabi mo, kumuha ka ng kahit anong bagay. Tingnan mo ito. Ito ay isang tasa ng elepante at ibon. Ayon sa alamat, ito ang tasa na ginamit ng mga reyna sa sinaunang panahon. Ito ang pinakamagandang tasa sa lahat. Ang kulay nito, ang pakiramdam at ang material. Totoo ito. Miss Liang, tatanggapin mo ba? Itong bagay na ito, hindi ko matatanggap. Bakit? Sabi mo naman na tatanggapin mo ang lahat at ang presyo ay patas na patas. Dahil hindi ko alam, dapat itakda ang presyo nito. Anong halaga ang dapat ibigay? Anong ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. Tungkol sa bagay na ito, mas mataas ang halaga nito kaysa sa 5 piraso ng ginto. Iminumungkahi kong ipagbili mo ito sa auction. Naniniwala akong makakakuha ka ng pinakamagandang presyo. Auction. Pero, wala akong koneksyon na. May koneksyon ako. 3 araw mula ngayon, magkakaroon ng auction sa Shihao Grand Hotel. Dadalahin kita doon. Naniniwala akong makakakuha tayo ng magandang presyo. Siyempre, hindi ito libre. Sabihin mo na, magkano ang komisyon mo sa akin? Matalino. Kapag naibenta mo ito, kukunin ko lang ang bahagi mo, 10% ng presyo ng benta. Ano sa tingin mo? 10%, 10 milyon ay 1 milyong komisyon. Tanggap pa. Sige, ayos na. Sige, idagdag mo ako sa WeChat. Makikipag-ugnayan ako sa iyo sa loob ng 3 araw. Ay, Miss Liang, sandali lang. Kung sa araw ng auction, mayroon pa akong ibang mga jade at mahahalagang kasangkapan. Pwede ba silang isama sa auction? Siyempre pwede. Basta may halaga sa koleksyon at may kahalagahan sa pag-aaral. Naniniwala ako na sa auction, makakakuha tayo ng magandang presyo. Maganda ito.
Napakaraming bagay mula sa sinaunang panahon, basta maghanap ng ilang may halaga, at dalhin ito sa modernong panahon, maaari na itong maging antigong bagay. Hindi na ako matutulog ngayong gabi, kailangan ko pang pumunta sa sinaunang mundo. Buksan ang pintuan ng paglalakbay sa dalawang mundo. Ay naku, bawat beses na naglalakbay ako, iba-iba ang lugar. Ngayon, isa na namang patay na dako. Tumigil ka dyan. Tumigil ka, tulungan mo ako. Sobrang tapang ng tigres namin, hindi ko akalain, may mga takot sa asawa sa sinaunang panahon pala. Ngunit ang taong ito ay nakabihis ng maganda. Mukhang mayaman siya. Anong nangyari sa iyong tigre sa bahay? Mahabang kwento, sinasabi niyang may amoy ang bibig ko. Hindi niya ako pinapayagang humalik. Sinasabi kong may amoy siya. Tapos hinabol niya ako at pinagsasampal. May amoy ang bibig, di hindi siya nagsipilyo. At saka ang mga tao noon hindi makakapag linis ng kanilang bibig. May benta ang dala kong mga bagay. Umalis ka nga sa daan, kung hindi, sasaktan ko rin ikaw. Magpakalma kayong dalawa, sinabi sa akin ng county magistrate. Ito ay tungkol sa problema sa masamang hininga. Maaari kong ayusin ito, may paraan ka bang ayusin ito? Anong paraan meron ka? Ang bagay na ito, tawag sa toothpaste, kaya nitong solusyonan, ang problema sa inyong dalawa sa bibig. Toothpaste, ano ito? Hindi ko narinig, totoo ba? Totoo. Ang bagay na ito sa bibig, ay kayang panatilihing sariwa ang hininga buong araw. Ito. Masarap. May lasa ng mint. Wow! Napakakahanga-hanga. Parang nasa bibig at sa hangin. Lahat ay amoy mint, matamis at mabango. Talagang napakakaiba nito. Hindi ito pagkain. Masarap. Puno ang bibig ng amoy mint. Napakakaiba. Pakiramdam ko'y buong katawan ko ay amoy mint. Pati sa bibig ko, amoy mint. Sarap ng amoy. Kapatid, ano bang benta mo dito? Magkano ito? Kapatid, magkano ito? Paano ito ibebenta? May dala ba kayong pera? Wala nagmamadali kasi kami. Kung hindi, baka pwede tayong makipagpalitan ng bagay. Dito sa pagitan ng dalawang mundo, tulungan mo akong suriin ang batong ito. Gaano ito kahalaga sa modernong panahon? Jade na may lambing ng tupa. Noong sinaunang panahon, nagkakahalaga ito ng daang liang. Nang dalhin sa modernong panahon, mayroong 80% tsansa na maging ice type na jade. Mayroong 50% tsansa na maging glass type na jade. Mayroong 20% tsansa na maging hari ng jade, ang Chayan Huang Stone. Iyan ayos lang. Kung dalhin ito pabalik, maaari nitong gawing mas mahalaga ang piraso ng jade na ito. CJ, kaya't magpalitan tayo ng mga bagay. Kaya't magpalitan tayo ng mga bagay. Kaya't aalis na kami, kapatid. Ngayon, makakauwi na tayong dalawa. Magandang halik na, walang katotohanan si Tao King. Itong bagay na ito, dapat ay maging antigong bagay din. Huminto kayo, mga Ginoo. May kailangan pa. Nakikita ko ang balat ng ginang. Kailangan ng pag-aalaga. Mayroon akong isang bagay na pwedeng gawing mas bata at maganda si ginang. Mas maganda. Talaga bang totoo? Ako na nga ang matanda at nagkulubot na. Ito ay tinatawag na cream sa mukha. Pantay na ipahid sa balat. Maaaring gawing mas matigas, makinis, at makintab ang balat. Gusto mo bang subukan, ginang? Talaga bang gusto mong subukan? Seryoso ka ba? Sobrang tuyo na ang balat ko. Kahit anong blush at powder ang gamit ko, hindi pa rin nakakamit ang epekto na sinasabi mo. Seryoso ka ba? Ang balat ko ay tuyo na. Ang ginamit kong pulbos at blush, hindi maabot ang sinasabi mong epekto. Subukan mo lang at malalaman mo. Iunat mo ang kamay mo. Gaya ng ginagawa ko. Ilagay ito sa mukha. Makikita mo ang epekto sa loob ng ilang sandali. Wow! Pagkatapos mong lagyan ng ganito ang mukha mo, talagang naging basa at makinis ang balat mo. Totoo ba? Nararamdaman ko rin na mas hydrated ang mukha ko. Sana may salamin akong dala para makita ko ang resulta. Kailangan mo ng salamin, dinala ko. Ito ay salamin na yari sa baso. Ito ay salamin na yari sa baso.
Noong nakaraan, kumuha ako ng bote ng serbesa. Akala nila ay bote ng salamin. Ngayon, itong salamin. Itinuturing na normal ang salamin na luwad. Diyos ko! Paano ka nagkaroon ng salamin na luwad? Ito ay isang alamat na kayamanan. Nakita mo ba ito? Itong salamin na luwad, mas malinaw ito kumpara sa salamin na tanso. Noon, nakikita ko lang sa salamin na tanso. Tumingin sa aking malabong itsura. Ngayon sa pamamagitan ng salamin na ito, malamang malaman ko, ang tunay kong itsura at yung cream na ginamit kanina, ang balat ko, talagang naging mas matatag at makinis nga. Kailangan ko ang dalawang bagay na ito. Bumili ka na para sa akin. Sige, basta gusto mo. Magkano ba ang mga bagay na ito? Wala naman kayong dalang pera, kaya kailangan nating makipagpalitan ng bagay. Pero, ito lang ang suot kong damit ngayon. May halaga na ito. Pwede bang ibigay mo itong hairpin sa batang ito? CJ, sapat na ba ang bagay na ito? Pag naging modern na ang Phoenix Tail Hairpin, may higit sa 70% na magiging isang antigong piraso ng ginto at jade na Phoenix Feather Hairpin. Ang pirasong ito ay dadalhin sa modernong panahon. Maaaring maging antigong bagay. Ngunit ang halaga nito ay kailangang maibenta sa auction para malaman. Kaya kailangan pa nating makakuha ng mas maraming magagandang bagay. Ginoo, dalawa ang ibinigay ko sa'yo. Kailangan mo ring ibigay sa akin. Dalawang magkaparehong bagay bilang palitan. Ginoo, binibigay ko sa iyo ay dalawang bagay. Kailangan mo ring ibigay sa akin. Dalawang magkaparehong bagay bilang palitan. Ibigay, mas mahal ang bracelet kaysa sa pin. Kunin mo na. Ang puting jade na pulseras kapag dinala sa modernong panahon, may higit sa 70% na magiging pulseras na Dushan Jade. Dushan Jade. Iyan ang pinakamataas sa apat na pangunahing jade. Tama. Hindi ka mawawalan sa negosyong ito. Yun, meron ba kayong mga bagay na mahalaga? Medyo masyado ka ng ganid ah. Sabi natin, dalawang bagay kapalit ng dalawang bagay. Bakit gusto mo pa? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang lokal na pinuno ng bayan. Grabe, itong tao ay isang county magistrate. Kahit na ikaw ay isang county magistrate, kailangan pa rin magbayad kapag bumibili ng bagay. Kahit na ikaw ay isang county magistrate, kailangan pa rin magbayad kapag bumibili ng bagay. Tama ang sinasabi mo, pero sa atin, wala nang pambili ng kahit anong bagay. Ibalik mo na sa amin, pakiusap. Tama na, kunin nyo na. Magdala pa kayo ng mas maraming kliyente sa akin sa susunod. I-promote lang, okay na. CJ. Walang problema. Magpapaalam na kami. Tara na, umalis na. Hindi ito talo. Kailangan kong bumalik sa modernong panahon. Tignan kung ano ang magiging kayamanan. Buksan ang pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Nakabalik na ako, simulan na ngayon, evolve ang tatlong bagay na ito. Matagumpay ang ebolusyon, ang pang-uwi ng ibon ay lumipas sa mga taon, at naging gintong balahibo ng ibon. Naging matagumpay, ang puting jade na pulseras ay lumipas sa mga taon, at naging pulseras ng Dushan Jade. Naging matagumpay, ang jade na may lambot ng tupa ay lumipas sa mga taon, at naging hari ng mga bato. Kayanhuang na bato ng jade, haha! Sa pagkakataong ito, yayaman na ako. Hey, yan Layang, may tatlong antigong bagay pa ako dito, na gusto rin nga auction. CJ, kita-kits tayo bukas. Saan galing ang amoy mong pulubi? Sa isang auksyong para sa mataas na lipunan. Hindi ito lugar para manghingi. Hindi ako nanghihingi. Pupunta ako sa auksyon. Ikaw lang. Ito ay lugar ng auksyon para sa mataas na lipunan. May tiket ka ba, mabahong pulubi? Mukhang wala talaga akong tiket. Hindi rin ako binigyan ni Angie. Layang, hindi mo na may papakita, di ba? Seguridad, mabahong pulubi, ilabas siya. Ilabas, hindi ka karapat-dapat dito. Kailan ba ang mga tao ko ay hindi nakarapat-dapat sa auksyon? Layang, itong amoy pulubi na ito, siya ba ay tao mo? Ito, tanungin kita. Maaari ba siyang pumasok? CJ. Tara na. Yung mga paborito mong item, ibinigay na nila sa auction house, sa pamamagitan nila, ng mga kilalang eksperto sa pagsusuri. Totoo ang mga ito, at sila ang magpapasya kung unang bibili. Auction natin ang apat na bagay natin. Pero may komisyon, na 20% ng benta. Talaga bang may komisyon pa? Sobrang taas naman ito. Ito ay isang auction. Mga mayayaman ang nandito. Hindi naman masyadong mataas ang 20%. Maraming auction na kumukuha ng 30%. Dagdag pa ang iyong komisyon. Kaya't, kailangan ng 20%. Ginoo. Ang iyong Diyosa, si Layang Sinyo, ay nakikipagbiruan sa ibang lalaki.
Nakita ko na. Ang buong mayaman na anak sa Jiangsheng, alam ng lahat, inaasam ko sila yang sinyo. At meron pang tao na lumalapit sa aking diyosa, na isang pulubi pa, tara na, noon, ginawa niya yon. Lene. Bata, alam mo ba kung sino ako? Naglalakas loob kang makipag-ugnayan sa aking diyosa. Sira, sino ka man, hindi mo maaring hawakan ang mukha ko. Naiintindihan mo ba ang asal? Bata, okay ka lang ba? Anong nangyayari? Parang si Shen, ang panganay ng pamilya, ay nakatanggap ng malakas na sampal. Hindi mo ba nakita na sinampal ako? Bata. Ngayon, papaluin kita, na hindi ka na makikilala ng tatay mo. Shenfi, huwag kang mang-api dahil sa iyong kapangyarihan. Ako ang nang-api. Itong batang ito ay sinampal ako kanina. Hindi mo ba nakita? Saka, sino bang hindi nakakaalam? Ikaw, Leang Xinyu, ang babae na gusto ko, Shenfei. Na pinili ko. Naglalakas loob siyang makipag-usap at tumawa sa iyo. Iyon ay parang naghahanap ng kamatayan. Bilang isang lalaki, huwag magtago sa likod ng babae. Kung may lakas ka, lumapit ka at saktan mo ako. Ginoong Shen. Nandito tayo sa auction. Hindi pinapayagan ang labanan. Kung may personal na alitan, ayusin ito sa pribado. Bigyan ng pabor. CJ. Bibigyan ko ng pabor ang nag-aalok. Pagkatapos ng auction, may makikita ka. Maghintay ka sa akin. Nagsisimula na ang auction, mga ginoo at ginang. Unang bilog ng produkto. Wow, ang ganda ng antigong ito. Mga ginoo, ang 4 na pirasong ito ay Dushan Jade na pulseras, Tianhuang Stone na Jade Pendant, Gintong Jade na Phoenix Feather Hairpin, at Luanfeng Ivory Cup. Sa pamamagitan ng aming punong eksperto sa pagsusuri, mataas na pagsusuri, ito ay isang antigong mula sa panahon ng Dakilang Zhou. Lahat ay tunay. Dushan Jade na pulseras. Aba. Ito ang pinakamagaling sa 4 na tanyag na bato, at ang Tianhuang Jade Pendant ay ang hari ng mga jade. Hindi na sayang ang pagpunta ko sa auction na ito. Ginto at jade na ibon, pang-adorno, at inuming elepante. Tanging ang mga maharlika sa bawat dinastya ang makakakuha nito. May mataas din itong halaga sa koleksyon. Mga antigong ito, ano ang panimulang presyo at paano ito ibib? Ang 4 na piraso ay hindi ibebenta ng hiwalay. Ipinagbibili ito bilang isang pakete. Dahil sa aming palagay sa auction, bawat antigong bagay ay walang presyo. Kaya mga ginoo, ibigay ninyo ang palagay ninyong presyo para sa bidding. Walang narinig na bidding na may pakete. Paano ito magiging posible? Sabihin mo sa auction house na may bidding na may pakete, hindi maaring magtakda ng ganitong mga patakaran. Kung sakaling bumaba ang presyo at maging ilang daang libo na lang, hindi ba talo ako roon? Hindi maaring magtakda ng ganitong mga patakaran sa auction. Huwag masyadong emosyonal. Ang nag-auction ay may kanya-kanyang mga patakaran, mas lalo silang nagiging masigasig sa pagbid, mas lalo nilang nakikilala ang halaga ng mga antigong ito at sa kanila itataas ang presyo. Ito ang unang beses kong dumalo sa auction, hindi ko alam, ganito na lang ang sabihin ko. Kung ang nag-auction ay ilalabas ang 4 na kayamanan na ito, mag-set ng isang minimum na presyo. Halimbawa, ang panimulang presyo ay 1,000,000. Kaya, sa isip ng mga nagbid, natural na. Isipin nilang, ang antigong ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 kahit na magtaas ng bid. Kaya nga, walang minimum na presyo sa bidding para makuha ang mga antigong may mataas na halaga. Ganun pala yon. Dahil walang minimum na presyo, magsisimula na ako sa bidding. Mag-aalok ako ng 1,000,000. 1,000,000 lang ang gusto kong ibili. 4 na mahalagang antigong bagay. Baka hindi ka pa nagigising. Mag-aalok ako ng 120,000. Sige, mag-aalok ako ng 200,000. Mag-aalok ako ng 250,000. Mga ginoo, ang 4 na item na ito ay gusto ko, si Shenfei. Kung ayaw mo, kung pinapabagsak ako ng pamilya Shen, huwag ka nang makipagbid sa akin, dahil sinabi na ni Shen Xiao, kaya bibigyan ko siya ng pabor. Hindi ko na bibilhin ang 4 na antigong ito, hindi na rin ako bibilhin. Siyempre, kung ano ang gusto ni Shen Xiao, walang sinuman ang mangahas na agawin yon. Yung 4 na item. Mag-aalok ako ng 3,000,000, ay tawag na ang martilyo. Yung 4 na item. Mag-aalok ako ng 3,000,000 at tawag na ang martilyo. Sige, Ginoong Shen. Ngunit ayon sa proseso ng auction, kailangan kong magtanong muli. Mayroon pa bang ibang nagbid? Akala ko, ang 4 na item na ito ay makakakuha ng napakalaking halaga. Hindi ko inasahan na si Shenfei ay gumagamit ng kanyang koneksyon para takutin ang lahat na huwag magbid. Gusto niyang gumastos ng kaunti, makabili ng mahalagang antigong bagay. Talagang nakakapang-init ng ulo itong Shenfei. Sobrang ginagamit ang kapangyarihan sa iba. Suning. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi ito mabebenta ng mataas na presyo dahil walang nagbid. 3,000,000 isang beses. 3,000,000 dalawang beses. 3,000,000, 10,000,000.
Ang batang ito ay matapang Kakausap lang ni Shen Xiao kanina na kung ayaw niyang maapakan ng pamilya Shen, huwag na lang siyang makipagbid sa apat na antigong ito. Ngunit ang batang ito ay naglakas loob pang magbid, talagang walang takot sa kamatayan. Bakit mo ina-auction ang sarili mong antigong bagay? Bakit mo ina-auction ang sarili mong antigong bagay? May mga patakaran ang auction na ito. Hindi ba pwedeng i-auction ang sariling antigong bagay? Siyempre, may mga patakaran. Hindi pwedeng i-auction ng mga kliyente. Kung hindi, magulo ang presyo. Nagsasalakay sa mga patakaran. Tanong ko lang. Noong pumunta ka sa auction, kanino nakapangalan ang pinirmahan ng nag-aatang? Sa pangalan ko. Yun lang naman. Ang nakapangalan ay sayo. Ako ang nagbid at nagpresyo. Hindi ito itinuturing na paglabag sa mga patakaran. Tama ka, Suning. Bakit ang talino mo talaga? Sige, itaas mo pa ang presyo. Tawagin mong mas mataas ang presyo. Bata, ang sinabi ko kanina. Hindi mo ba narinig? Gusto ko yung apat na antigong iyon. Walang sinuman ang dapat makipagbid sa akin. Kung hindi, laban ka sa pamilya Shen. Ako ay nagbibid ng patas. Kung wala kang pera para makipagbid, huwag ka nang magbid. Ako ay nagbibid ng patas. Kung wala kang pera para sumama, huwag ka na lang sumama. Ano, akala mo ba ayaw ko sayo? Mag-aalok ako, 25 milyon. CJ, si Ginoong Shen ay nagtaas na ng presyo sa 25 milyon. Sino itong Ginoo na ito? Dahil nakipagtagisan na si Shen sa akin, mag-aalok ako, 50 milyon siguro. Grabe naman. Medyo baliw itong batang ito. Masyado siyang matapang na tawagan si Shen. Talagang curious ako kung sino ang batang ito. Sobrang nakakakilig. Talagang curious ako kung anong klaseng tao itong batang ito. Si Shen Xiao ay talagang naumusan ng kalaban. Sa aking mga koneksyon, karamihan sa mga mayayamang anak sa Jiangsheng ay kilala ko. Ngunit hindi ko pa kailanman nakita ang batang ito. Mukhang, ito ay isang nakatagong mayamang bata. CJ, may tapang ka, bata, na magtawag ng 50 milyon. Ihahagis ko ang presyo. 51 milyon. Ginoong Shen, medyo mababa ang inangat mong presyo Mukhang kulang ka sa lakas ng loob. Lalabas ako. 100 milyon. Nabaliw na ako. Hindi na ito tungkol sa pagbid ng mga antigong bagay. Ito ay tungkol sa pagbid ng dangala. Nabaliw ka na ba? Sino ang magtatangkang magbid ng 100 milyon? Kung hindi sumabay si Shen Fei, itong apat na antigong bagay, nasa kamay natin na ngayon. Huwag kang mainggit, mag-alala ka. Siguradong makikipag-ugnayan siya. Bakit? Sa isang tulad niya, na may ugaling mayaman na anak ng mayaman, hindi niya papayagan na may makahigit sa kanya. Kaya, siguradong makikipag-ugnayan siya. Kung sakali, paano kung hindi ka tumama sa sugal? Si Shen Fei, itong mayamang anak ng may-ari ng kumpanya, hindi rin siya tanga. Kung hindi siya makikipag-ugnayan, mag-aalok tayo ng 100 milyon. Ito, hindi ko pa naisip. Bata. Ang yabang mo Nagtatawag ka ng 100 milyon. Mayroon ka bang ganong kalaking pera? Auctioneer. Humihingi ako, nasuriin ang kanyang pondo. Ayon sa mga kinakailangan ng auction na makapasok, ang mga bisita sa auction na ito ay mga taong may mataas na katayuan, hindi na kailangan ng pagsusuri ng pondo. Ngunit kung ang Ginoo na ito, 4 na tunay na piraso na naipakita, ngunit hindi kayang bayaran ang 1 bilyon, kaya, kukunin namin ang iyong mga kamay at paa, bilang parusa. Naririnig mo ba, Ginoo Shen? Hindi ko na kailangang muling suriin ang pondo. Hindi mo kayang magbayad. Huwag nang kunan. CJ, sapat na. Mag-aalok ako. 500 milyon. Hindi ako naniniwala na maglakas loob ka pang sumabay. Huwag nang sumigaw. 500 milyon. Tumaas na ito. Nasa aming isipan na ang presyo. Kung magpapatawag ka pa, kung hindi sasali si Shen Fei, wala na kaming mapagsusumamo. Sir, mag-auction pa ba kayo? Nakaabot na si Shen Xiao ng 1.5 bilyong yuan. Dahil kayang-kaya ni Shen na, gustong-gusto ang 4 na antigong ito, kaya't medyo mahirap man, ibibigay ko na sayo. Hahaha. Bata, akala ko, malaki ang yaman mo. Ikaw lang naman ito, 500 milyon, nabigla ka lang. Tagapagbenta sa palengke, pindutin mo na ang martilyo. Binabati kita, Ginoo Shen, sa halagang 1 bilyong 500 milyon. Binili mo ang jade pendant na may tan Yellowstone, Dushan jade bangle, gintong jade na pang-adorno ng ibon, 4 na piraso ng mga bihirang bagay na may elepante at ibon. Hayaan tayong lahat magpalakpak at bumati. Congratulations kay Shen Dasha. Hahaha. 500 milyon, tanggalin ang 20% na komisyon, natira pa ang mahigit 100 milyon, bigla na lang nagbago, at naging bilyonaryo. Ginoong Shen, magbabayad ka ba gamit ang card o cash? Susi. CJ. Dalhin mo ang 4 na antigong ito sa bahay ko. Lanan. Tama, Shen Xiao. Ang nag-ata sa 4 na item na ito ay naroroon din sa auction. Gusto mo bang makilala siya?
Nandito rin ba ang nagpadala? Talagang gusto kong makilala siya. Si Miss Liang sinyo namin. Ay. Hehe, yung nagpadala ay ang aking Diyos na inaasam-asam. Kulangan ka sa pondo. Pwede kang lumapit sa akin para humingi. Hindi na kailangang dito sa auction magbenta. Sa auction na ito, kailangan din nilang kunin ang komisyon. Sa totoo lang, yung 4 na antigong may-ari, hindi ako yon. Isa lang akong kliyente. Anong ibig sabihin nito, Ginoong Shen? Mas mabuti pang huwag mong malaman, baka magdulot ito ng problema sa iyong kayabangan. Magsanhi ng problema. Ginoong Shen posible kaya ba, itong 4 na piraso ng koleksyon, ay inutusan ko kay Ginoong Liang? Lene, tayo na. Anong ibig sabihin nito? Parang nadaya ako. Palaging may nararamdaman akong isang bagay, malakas ang pakiramdam ng sabuatan. Tara. Sundan natin. Sabi mo kung malaman ni Shenfei na yung 4 na item ay sayo, makikipagbid ka pa sa kanya, hindi ba siya magagalit? Alam mo ba? Nang sinabi mong 1 bilyon, halos matakot na ako. Kaya minsan, hindi pwedeng sobra kang mapagmataas. Kung hindi, inakbayan mo ang bibig ko. Siguradong magpapatuloy pa sana ako sa pagsigaw. Komisyon sa auction, narito na. Sige, ipapasa ko sayo. Bawas ang komisyon ko. Mayroon kang 112,250,000. Pumasok na sa iyong bank account. 112,250,000 piso. Natanggap na. Ngayon, kahit kaunti lang. Isa ng milyonaryo. Gusto mo ba akong imbitahan kumain? Si Miss Liang, gusto pa rin akong anyayahan kumain. Ngayon, ang kailangan ko talaga ay kumita. Ng maraming pera. Ang pagkain lang ang nakakaapekto. Sa bilis ng pagkita ko. Sa susunod na lang natin pag-usapan. May lakad pa ako ngayon. Uwi na ako. Ay. Lene, si Xuning ba ay isang kuripot na lalaki, kumita ng 100,000,000, hindi man lang nag-almusal. Yung 4 na antigong bagay, ay sa batang ito pala. Sina dalawang ito ay nagplano laban sa akin, kayong dalawa, tumulong kayo sa akin, alamin niyo kung ano ang background ng batang ito. Kung walang background, ay gawin mo na akong wala. Yard. Ngayon na nandito sa sinaunang panahon, dala ko ang marami, mga modernong bagay, kailangan kong ibenta ito agad, at pagkatapos ay palitan ng pera, magsikap na maging pinakamayaman sa lalong madaling panahon. Ay, bakit ganito tuwing, sa lugar na pinagdaraanan, ay iba-iba? Sa pagkakataong ito, parang kwarto ng isang babae. Sa likod ng screen, parang may isang babae na naliligo, dapat na akong umalis. Kung mahuhuli ako, hindi ko na maipapaliwanag. Ikaw ba ito, si Aokui? Miss, tama, tulungan mo ako. Kunin mo ang damit. Paano na ito? Siguradong akala niya sa akin ay isang katulong. Itong babae. Una, kunin mo na lang ang damit at ilabas mo na muna. Hoy! Hoy, si Aokui, hindi ko maabot eh. Sige na. Pumunta ka dito at tulungan mo akong magsuot. Tutulungan kita na magsuot. Ah, magnanakaw. Hey, 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 ganda, pakinggan mo ako. Hindi ako magnanakaw. Hey, hey. Ay naku. Buhos ng langit. 100 taong pamana ng Zhao Family Martial Arts na tanging lihim ng paliguan ng gamot. Kapag ibinabad o ininom, may kakayahang palakasin ang katawan at patatagin ang pundasyon. Kung dalhin ito ng may-ari sa makabagong panahon, mayroong 1% na tsansa na makuha ang esensya nito na magresulta sa buwis tiyandan. Pag inom nito, makakapagpalakas ng katawan ng malaki, papalakasin ang sarili, maghuhugas ng mga kalamnan at buto. Ang kamao ay kayang maglabas ng puwersa na 1,000 libra. Ang tubig pangligo ay talagang may ganitong bisa. Kailangan nating mag-isip ng paraan para dalhin ito sa modernong panahon. Bastos na magnanakaw, tingnan mo ang kutsilyo. Aba! Bastos na magnanakaw, tingnan mo ang kutsilyo. Ganda, huwag kang magkamali ng akala. Hindi ka masamang tao. Tinanong mo ako sa kwarto ko habang naliligo ako. Sinasabi mo pang hindi ka masamang tao. Nagkamali lang ako ng daan. Nakapunta sa maling lugar. Akala mo ba 3 taong gulang ako? Ikaw masamang tao. Anong masamang kapangyarihan ang ginamit mo para saktan ako? Ayos lang, ayos lang. Napanatili ko ang buhay ko.
hindi talaga ako masama. Isa lang akong ordinaryong negosyante. Medyo magulo lang, dumaan lang ako dito. Kung susubukan mong hawakan ako, maniniwala ka ba kung sasabihin kong kakainin ko ang dila ko para lang makaiwas? Napaka-masigasig mo namang dalaga. Ngunit, wala akong interes sa iyong katawan. Talaga, kung magsasalita ka pa ng kalokohan, wala akong pakialam. Gamitin ang iyong kutsilyo, isa pang putok sayo, gintong tabak na hinango sa bakal. Ito ang armas ng pamilya Zhao sa kanilang dojo. Pagdala sa makabagong panahon, sa paglipas ng panahon, naging isang maganda at makinis na bronseng tabak. Kahit ang mamahaling tabak ay pwedeng maging antigong bagay. At ito ay bronze pa rin. Haha, hindi ito talo ah. Ngayon, akin na ang kutsilyong ito. Ikaw, hayop ka, bakit mo kinukuha ang aking mahalagang espada? Akin na ang kutsilyong ito. Ito ay pag-ari ko. Ito ay panghuhold up mo. Naniniwala ka ba, kapag naibalik ko na ang aking lakas, hahanapin kita hanggang sa dulo ng mundo? Sabihin mo na lang kapag nakita mo na ako, ganito kalaki ang isang balde ng tubig, hindi mo rin kayang dalhin. Baka naman, magdala na lang tayo ng maliit na botelya. Ikaw na masamang tao. Tinitignan mo akong naliligo, kinuha mo pa ang aking matibay na espada. Ngayon gusto mo pa, kunin ang aking tubig pangligo. Sira ulo ka. Maganda ka. Ito ay hindi pangkaraniwan. Tubig pang paligo. Ito ay magandang bagay. Walang hiya. Ngayon, ito ay aking pagkakamali. Ngunit sandali lang, kukunin ko ang dalawang bagay mo. Hindi kita bibigyan ng kapalit. Hindi rin ito makatarungan. Itong pakete ng gatas na candy, gawin mong kapalit ko sa'yo. Nakabayaran. Halika, bumuka ka ng bibig. Tikman mo, anong lasa? Ayaw kong kumain. Ito ay asukal. Napakatamis. Sobrang sarap. Ano ito? Ang sarap. Sa bibig, parang cream sa bibig, naglalaho na parang natutunaw. Paano nagkaroon ng ganitong masarap na bagay? Hawakan mo ito. Ulitin ko ulit. Hindi ako masamang tao. Ang nangyari ngayon ay isang hindi pagkakaintindihan. Ano ba talaga ang lalaking ito? Anong tao ito na nagbigay sa akin ng ganitong masarap na pagkain, pero pinalitan lang ang aking mahigpit na espada at tubig pang banlaw? Kumain pa ako ng isa. Lanan. Masarap. Dalawang daan ng mundo, simula ng pag-imbak ng mga taon. Opo, Ginoo, simula ng proseso sa mahusay na tabak, sopas ng pag-aayos ng langit, upang isagawa ang pag-imbak ng mga taon. Tagumpay ang pagbabago, mahusay na tabak. Sa paglipas ng panahon, naging isang maganda at detalyadong tansong kutsilyo. Ito ay isang sinaunang armas ng mga hari sa panahon ng sinaunang China. Naging isang tagumpay. Ang Buitang Tian ay nagdaan sa pag-ipon ng panahon. May porsyento ng higit sa 50%. Matagumpay na nakalilinis. Naging Buitang Dan. Pagkatapos uminom, malaki ang magiging pagpapalakas ng katawan, lakas at bilis, magkakaroon ng isang makabuluhang pag-angat. Ang sarap. Medyo amoy pa nga. Pakiramdam ko puno ng lakas ang buong katawan. Pakiramdam ko parang lumalapad ang mga kalamnan. May mga kamao pa. Sa pagkakataong ito, kayang pumatay ng isang baka. Bata. Sa wakas, natagpuan din kita. Bata. Nahuli din kita. Ginoong Shen, bakit ka nandito? Bata. Nagsaliksik na ako. Ikaw ay isang walang kwentang tao na walang pera at kapangyarihan. Noon, nanghihingi ka lang ng limos para mabuhay. Bigla na lang. Akong niyayakap ang hita ng aking Diyosa. Nagmamalaki ka pa. Nangutang sa akin ng 150 milyon. Ngayon, kung hindi kita mapapahamak. Ako si Shen Fi. Hindi karapat-dapat dito. Sa maliit na lupain na ito, tamang-tama, nakain ko ang bupisyandan. Kunin niyo ang ganitong basura para mag-practice. Sugod. Tulong sa mga walang silbi. Hindi kayang talunin ng ganitong dami.
Ginoong Shen, ikaw na. Kahit ang kutsilyo kayang sirain. Sobrang nakakatakot. Anong balak mo? Bumabala ako sa'yo. Kung susugurin mo ako, kuya, nagkamali ako. Ano namang pagkakamali? Hindi ko dapat dalhin ang tao. Hanapin ang problema mo. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo na ako. Pakawalan kita. Anong dahilan? Bibigyan kita ng pera. Ilan ito? Mga 1,000 piso. Ang buhay mo ay nagkakahalaga ng 10,000. Bro, ganito ang dala ko paglabas ko. Kung hindi, ganito na lang. Noong nakaraang auction, yung 4 na antigong bagay, ibinigay ko sa'yo. Ayaw ko ng antigong bagay, binili mo ito gamit ang pera mo. Kukunin ko na ito, hindi ba't parang pang-hold up na yon? Sukli, narito ang sukli mo. Ayaw ko ng sukli. Kuya, ano ba talaga ang gusto mo? Kuya, gusto kita. Huwag kailanman maghanap ng gulo sa akin. Anong ginagawa mo gamit ang kutsilyo? Subukan mo itong talim, taas ng katigasan nito. Mas masakit ito kaysa sa pagpatay sa'yo, mas tumatatak ito sa puso. Ang mga binti ko. Parang putik ang mga binti. Talagang magandang kutsilyo ito. Ngunit, makipag-ugnayan kay Yanye. Layang para sa auction. Sobrang sayang ng oras. Pumunta ka sa tindahan ng antigong at magtanong. Bumibili ba ang may-ari ng kutsilyo? Mayroon akong pangkusina at panglaro na kutsilyo. Kutsilyo para sa prutas. At mayroon din sirang kutsilyo. Ayaw ko ng lahat ng iyon. Paano naman ang mga antigong kutsilyo? Tingnan mo ang suot mong napakasimple. Mukhang isang maliit na pulubi lang siya, may antigong ka. Ipakita mo nga. Maliit na pulubi, parang bata. Itong kutsilyo, saan mo nakuha ito? Itong, syempre, minana namin mula sa aming angkan. Hindi namin ito ibebenta maliban na lang kung wala ng choice. At hindi namin ito gagawin. Pair. Itong kutsilyo, kung totoo ngang gaya ng sabi mo, na ito ay minana mula sa aming angkan, kung gayon ang mga ninuno mo, hindi ito basta-basta tao. Tingnan mo itong inscription, ito ay inscription ng kaharian. Tingnan mo pa itong bronzeng material. Yung mga ukit at patina nito, lahat ay nagsasabi ng isang bagay. Ito ay pag-aari ng isang haring nakaraang mga henerasyon. Patalim ng emperador, ito ay malinaw na, kakayahang makadaan sa pintuan ng dalawang mundo. Sa paglipas ng panahon, isang karaniwang, patalim na bakal, naging isang antigong patalim, hindi ko inasahan, magiging isang, pampatibay ng emperador. O boss, magtakda ka ng presyo. Itong kutsilyo, itinuturing ng isang bihirang antigong piraso. Sa merkado, walang nakatakdang presyo. Kung gusto mong ipagawa sa akin, na magbigay ng pagtataya ng halaga, kahit sa konserbatibong pagtataya, mga 50 milyon. Mas mataas pa ito kaysa sa presyo na iniisip ko, sobra pa. Boss, paano kung ibenta ko sa iyo ang kutsilyong ito? Hahaha. Bata. Yung antigong ganito kamahal, hindi ko kayang ubusin mag-isa. Kung naniniwala ka sa akin, bukas, dala mo ulit ang kutsilyo na ito. Sa oras na yun, maghahanap ako ng mahilig mag-collect, mayamang negosyante ng antigong kutsilyo. Sa tamang panahon, sabay-sabay tayong tatanggap. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Pwede.
Ay naku. Nandito ka na, Ginoong Shen. Ay, ito. Anong nangyari dito? Nakasakay ka na sa wheelchair. Hindi mo dapat malaman. Huwag kang masyadong magtanong. Hahaha. Ako nga. Kaunting sugat lang ito. Ano nga ba? Kahapon may tumawag sa'yo na nagsabing, ibebenta ang isang antigong kutsilyo, di ba? Narinig ko na ito ay gamit ng emperador. Alam kong interesado ka dito, kaya kahapon, kaagad kitang kinontak. Nagawa na ba ang pagsusuri? Huwag namang peking item yan. Huwag kang mag-alala, isang kutsilyo. Yung kutsilyong yun, ako mismo ang nagsuri. Totoong totoo. Linglong na tanso na kutsilyo, nagbigay ako sa kanya ng presyo, 50 milyon. Sa katunayan, malayo pang mas mataas kaysa sa presyo na ito. Kung ilalagay ito sa auction, hindi bababa sa 300 milyon, kaya tinawag kita. Sa oras na yon, hati tayo, 5-5. Hahaha. Kailan darating ang nagbenta? Sabi ay sa tanghali darating, dapat malapit na siya. Boss, nandito na. Ginoong Shen, ito ang nagbenta ng mga kutsilyo. Paano nangyari na ikaw ito? Anong ibig sabihin ni Shen Xiao? Sakto, kakilala. Mabuti na rin makakapagpababa ng presyo. Pababa ng anong? Alam mo ba kung sino siya? Ikaw yung sinasabi ng boss, yung mayamang negosyante. Ah, kaya pala. Ikaw pala ang nagbebenta ng kutsilyo. Ano? Hindi na ako bibili, okay ba? Tara na. Ay. Shen Xiao, mga kakilala lang tayo. Tamang usapan ng presyo. Nandito na tayo. Magbigay ng presyo. Hindi naman mahalaga kung kanino mo ibebenta. Ay naku. Dahil nagsalita na kayo, ako na. Magbibigay na ako ng presyo. CJ. Pero sabihin na natin ng maaga, kung mababa ang ibigay na presyo, magagalit ako. Ako ang magbibigay. 100 milyon, Shen Xiao. Bakit bigla mong itinaas ang presyo ng ganito kataas? Tumahimik ka. Tingnan mo, 100 milyon. Satisfied ka ba? Mukhang natutunan mo ang leksyon kahapon. Nakuha na itong si Shen Fei, ang tinatayang presyo ng may-ari ng tindahan kahapon. 55 milyon. Direktang ibinigay ni Shen Fei ang 100 milyon. Ngunit dapat, may espasyo pa para sa premium. Ginoong Shen. Ang aking espada ay isang antigong piraso. Sa tingin mo, ito ba ay nagkakahalaga ng 100 milyon? 200 milyon? Shen Xiao ah. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ang taas ng presyo? Saan tayo makakakuha ng kita? Ang dami mong sinasabi. Ay naku, akin ang pera. Gusto kong gumastos kung paano ko gusto. Anong pakialam mo? Lolo. Itong presyo. Satisfy ka ba? Maaari tayong makipag-usap. Ginoong Shen. Sinasabi mo ba itong mahalagang espada? Tunay na presyo? Ano nga ba talaga? 300 milyon. Ito ang maibigay ko. Pinakamataas na halaga. Ito ang talim na ito. Tunay na presyo. Ginoong Shen, inilabas mo na ang totoong presyo. Paano na tayo? Makakababa tayo ng bilihan, makakabenta tayo ng mahal. Sobrang dami mong sinasabi. Ilabas mo siya, saktan mo ng husto. Hehe. Lolo. Itong 3 bilyon, ang pinakamataas kong halaga. Yung boss kahapon binigay sa'yo ng appraisal na 50 milyon para lang kumita sa pagkakaiba ng presyo. Itong kutsilyo na ito, kung ilalagay sa auction, mga 3 bilyon ang halaga nito. Ang presyo na ibinigay ko ay talagang pinakamataas na. Sige, nagtitiwala ako sa'yo, kaya't ang espada na ito ay sa'yo na. Mag-transfer ka na. Ayos. Hehe, pumasok na sa bank account ang 3 bilyong piso. 300 milyon na, nai-transfer ko na sa'yo. Itong kutsilyo para sa'yo. Wala akong pinilit na bilhin. Ay! Wala rin akong ginamit na lakas ng kamao para pilitin kang gumastos ng malaki. Bili mo ang mga bagay ko, tama ba? Ako ang nagpasya. Wala akong pinilit. Magaling kang makiramdam sa sitwasyon. Gusto ko yon. Umalis na ako. Ay naku. Ginoong Shen.
Ikaw ang nagpasalubong sa bodyguard. Napatayin ako. Kailangan kong linawin ang nangyari ngayon. Tungkol dito, 10 milyon na kayang-kaya namin kunin. Bakit kailangan gumastos ng 300 milyon? Ano bang kita dito? Akala mo gusto ko ba? Itong binti ko, siya ang nagputol. Itong taong ito, kayang durugin kahit ang kutsilyo. Ganitong tao, hindi rin kita kayang harapin. Ay naku. Ang pakiramdam ng kumita ng pera ay sobrang saya. Kaysa dati, hindi ko pa nga maisip. Pero malayo pa ako sa pagiging pinakamayaman. Malayo pa ang lalakarin. Yung mga binili ko noong nakaraang beses, marami pang hindi nabenta. Pupunta sa sinaunang mundo para kumita. Buksan ang pintuan ng paglalakbay. Linger. Linger, anong nangyari sa'yo? Huwag mong takutin si tatay ah. Bilisan mo, agad na tawagin ang mahusay na manggagamot na si Son. Pumunta ka na. Parang na-heat stroke yata ito, pero itong babae na ito, sa tingin ko, bakit ang familiar niya? Ay, mang-akit na mandurukot. Hala, maganda, pakinggan mo ako. Hindi ako magnanakaw. Kaya pala siya. Ito ba hindi? Anak ni Ginoong Zhao, paano siya biglang nahimatay? Ang pulso na ito. Ako'y nag-aral ng medisina sa loob ng 30 taon, hindi pa ako nakakita ng ganitong mapanganib na pulso. Miss Zhao, ang sakit na ito, pasensya na, wala akong magagawa. Son, ikaw ang pinakamagaling na doktor dito sa Yongping, at kilalang manggagamot. Pakiusap, tulungan mo ang aking anak. Magkano, handa akong magbigay. Ay, hindi ito tungkol sa pera. Talagang nagpapakita ng pulso ng babae. Hindi ko pa kailanman nakita. Parang init na lason, at parang malamig na pulso. Inirekomenda ko. Maghanda na para sa huling sandali. Diyos ko, mamayang mamatay si Ginoong Zhao. Ang ganda-ganda niyang dalaga, sayang namatay siya. Punta na ako, iyan ang heatstroke. Pinapayagan pa siyang maghanda ng huling paalam. Ganito ang antas ng doktor na ito, kasing simple lang, Linger ah. Paano na kung umalis ka, tatay? Bakit ka umiiyak? May paraan ako para mailigtas si Ginoo Zhao. Sa huli, napanood ko pa nga, itong si Zhao Linger, tumulong. Magbayad ng utang, madali lang naman yan. Sino ba ang taong ito? Sabi ng mahusay na manggagamot na si Son, maghanda na para sa huling sandali. Sinasabi pa niyang walang hiya, na kaya niyang iligtas. Ikaw. Sino ka? Ako ang hindi na maililigtas. Pero ikaw kaya, nakakatawa talaga. Kapatid na ito, sabihin mo, kaya mo bang iligtas si Linger namin? Susi ng Zhao Family Fist School. Pagdala nito sa modernong panahon, maaaring magdaan sa pag-ikot ng panahon, magbago tungo sa tinatawag na Lightning Strike Golden Silk Nanmu, isang karaniwang token na maaari palang maging Lightning Strike Golden Silk Nanmu. Itong bagay na ito, mahalaga rin ito. Huwag kang mag-alala, sabi ko, kaya kong iligtas siya. Talagang kaya kong iligtas. Bakit siya ang nandito? Ninakaw niya ang mga alahas ko noong nakaraan. Hindi ko pa siya napagsasakdal tungkol dito. Namumula ang kanyang mukha, mabilis ang paghinga. Tapos ay nawalan pa ng malay. Dagdag pa ang ganitong panahon, parang sintomas ito ng heatstroke. Ano ang ibig sabihin ng heatstroke? Ang heatstroke ay, kapag sobrang init na nawawalan ng malay, bago magkasakit ang babae, hindi ba siya nakakaramdam ng hindi maganda sa katawan, at sobrang pagod? Sabi ng bunso namin, mainit ang panahon. Nahihilo at malabo ang paningin, tutulungan ko siya, pumunta sa lilim ng puno para magpahinga. Ngunit sa isang iglap, nahulog na. Diyos ko, ito ay maliit na bote ng kristal, bagamat medyo maliit. Ngunit talagang isang bihirang kayamanan. Sino kaya ang taong ito, na may dalang ganito, bote ng salamin, sobrang kakaiba ng suot? Parang tao mula sa ibang bayan. Itigil mo, bata. Talagang kakaiba ang bote ng salamin mo. Ngunit ang tubig sa bote ng salamin na ito ay kulay kayumanggi. Baka lason ito, no? Ito ang Hoxiang Zeng Qishui. Para lang sa ganitong sintomas niya, walang lason. Sabi mong walang lason, wala talaga. Sa tingin ko, gusto mo lang siyang saktan. Tama si Dr. Son. Ang kakaibang suot nitong batang ito
At saka hindi naman kami close ni Zhaoling. Bakit ko siya ililigtas? Siguradong may masamang balak siya. O baka naman nahulog na siya. Sa ganda ni Miss Zhao. Wala akong gana na ipaliwanag sa inyo. Kanina, na-diagnose ng doktor na wala ng pag-asa si Ling. Ngayon kaya kong pagalingin siya. At kaya kong ganap na pagalingin. Alin ang pipiliin mo? Pipiliin kita dahil kaya mong iligtas. Ayos. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Sabihin mo, kung gagalingin ko si Ling Nu, gusto ko ang iyong token sa baywang bilang pasasalamat. Tama nga, may layunin siyang dumating para magligtas ng tao. Yung token ng Zhao Family Fist School ay simbolo ng Pangulo ng Zhao Family, katayuan at estado. Kung ibibigay mo itong token sa batang ito, hindi ba't ibinibigay mo ang buong Zhao Family sa isang dayuhan? Tama yun. Nang hula ako, siguradong hindi papayag si Master Zhao. Ibigay mo ang token na ito. CJ, basta't makakabawi ka sa batang babae, sasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Diyos ko, si Ginoong Zhao talaga, ay talagang pumayag. Siyempre, papayag ako. Sa wakas, ito ay para sa aking anak na babae. Ay naku, anong amoy ito? Bakit hindi pa ito umuubra? Kumilos na. Kumilos na ang mga mata ni Miss Zhao. Talagang kahanga-hanga. Bumukas ang mga mata ni Yanyi. Zhao, nakatayo na siya. Napakakamangha-mangha. Ling-er, ano ang nararamdaman mo? Mas mabuti na ako. Nawala na ang mga sintomas sa katawan ko. May lakas na ako. Wala na ring pagkahilo at lagnat. Diyos ko. Ang kahanga-hanga. Ano itong mahiwagang gamot? Pagkatapos inumin, ay nagagawa pang buhayin muli. Salamat sa kapatid na ito. Na nagligtas sa iyong buhay gamit ang mahiwagang gamot. Kung hindi, ang tatay ay magluluksa na may puting buhok. Ay, ikaw nga. Ako nga. Kung hindi dahil sa akin, ikaw ay na-diagnose na ng doktor. Wala nang pag-asa. Dapat ba kitang pasalamatan? O dapat bang? Anak ko. Kilala mo siya. Siya yung sinasabi ko sa'yo, malibog na tao. Dinukutan niya ako habang naliligo. Nagnakaw pa ng aking matibay na espada. Ano ang naiwan? Tinatawag. Anong gatas na candy? Bilang kapalit, hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan. Ang nagligtas sa akin ay siya pala. Ang nagligtas sa aking anak na babae ay isang mapagsamantala. Ngayon, kailangan kong patayin siya. Ay, itay. Huwag kang magpadalos-dalos. Kung papatayin mo siya, gusto mo pa bang kumain ng candy? Ito. Ako. Siyempre gusto ko na sanang kumain ng candy. Yung nanonood ng hindi sinasadya. At ngayon, inililigtas kita. Kaya, nabawas na ang kabutihan at kasalanan. Ginoong Zhao, maaari mo bang ipagawa sa akin ang pulso? Ayos na ako. Wala namang kakaiba sa katawan ko. Hayaan mo na akong ipagawa ang pulso. Sa totoo lang, interesado ako. Baka ito ay isang huling pagsikat ng araw. Ginoong Son, bakit ganyan ka makipag-usap? Ako mismo ang katawan ko. Alam ko mismo. Ngayon ay maayos at malusog ako. Gusto ko lang sanang hawakan ang pulso mo. Miss Zhao, hayaan mo na siyang gawin minsan. Kung hindi, hindi siya magiging komportable sa loob niya. Lanan. Maayos ang pulso. May tiyan, may pag-angat, may ugat. Malusog ang katawan. Hindi ko inasahan ayos na ayos ka na ganito. Ngayon, hindi mo na mararamdaman na itong bote ng gamot. Toxic na ba ito? Ako yon. Ako ang may mababang pagtingin sa iba. Mahusay ang iyong medisina. Mas mahusay pa kaysa sa akin. Nailigtas mo si Yanyi. Zhao, humihingi ako ng tawad sa iyo, hehe. Ay. Bakit ka tatanggap ng sumpa? Bakit ka tatanggap ng sumpa? Gusto kitang hilingin na maging alagad ko. Matapos mong matutunan ang iyong medisina, makakatulong ako sa mas maraming tao. Ako ay nakasalalay sa Hutsiang Zenki Shui upang gumaling. Talagang dapat pag-usapan ang medisina. Hindi ako marunong. Pero wala akong naging estudyante na ganito. Kung hindi mo tatanggapin si Lolo bilang estudyante, ako'y magpapakumbaba ng walang pag-asa. Tanggapin mo na, parang ganito. Tanggapin ang isang sikat na doktor bilang estudyante. Hindi naman ito masama. Gusto mong ipasok kita, ayos lang. Anong meron ka na maaaring mong ialay sa akin? Ito ang nakuha ko kaninang umaga. Sa bundok, ang tawag dito ay sanki. Mayroon na akong 10 piraso. Pakibigay mo, master. Wild na sanki.
Mula pa noong sinaunang panahon, ito ay may pangalan na hindi mapapalitan ng ginto. Ito ay isang bihirang gamot. Ang halaga nito ay higit na mataas kaysa sa ginseng. At sa makabagong panahon, kadalasan ito ay mga artipisyal na pinalaki na sangki. Ngunit mayroon ding 10 taong gulang na wild na sangki. Kung ikukumpara ito, ang halaga ng bagay na ito ay talagang bumababa. Isang bahagi ng wild na sangki na dinala sa modernong panahon ay maaaring dumaan sa paglipas ng panahon at maging 100 taong wild na sangki. Maaaring maging isang ligaw na sanhi na may edad na 100 taon kapag dinala sa makabagong panahon. Tiyak na makakapagpasimula ito ng malaking alon sa industriya ng gamot. Nakikita kong napakatapat mo sa iyong pag-aaral. Simula ngayon, ikaw na ang aking tsuning, paboritong disipulo. Salamat, Guro. Guro, ano ang regalo para sa aking disipulo? Alam ko na ang matandang ito. Biglang naging disipulo, tiyak na walang mabuting intensyon. Anong regalo ang gusto mo? Ito. Hehe, gusto ko. Yung gamot na ginamot ng guro kanina, si Anye. Zhao, yun na espesyal na gamot. Akala ko kung anong bagay pa. Ayos lang. Marami akong dala na huopsiang Zeng Qishui. Para sa'yo, ang galing. Pero kailangan mong tandaan, ang gamot na ito ay para lamang sa ganitong uri ng sintomas ni Miss Zhao. Epektibo talaga. Iba pa, huwag kailanman subukan. Salamat, Master. Lanan, salamat, Master. Ngayon, aking guro, aalis na po ako. Hahaha, sa aking pagtuturo ng medisina, ng 30 taon na karanasan, kung magagawa kong gawing ang sangkap nitong banal na gamot, sa tamang paraan, pagkatapos nito, magkano kaya ang kikitain ko? Baka isang iglap lang. Lahat ay maaaring maging royal physician na. Aking disipulo, ako'y umaalis na. Ayon sa naunang kasunduan, ang iyong token sa baywang, dapat ibigay mo na sa akin. Anong nangyayari? Gusto mo bang kunin ang token ng pamilya Zhao para mailigtas ka? Delikado ang sitwasyon. Pinahayag ka ni Ainay. Son, hindi ka na maililigtas. Sabi niya kaya niyang iligtas. At ang token na ito ay ang kondisyon para mailigtas ka. Sa hinaharap, ikaw na ang pinuno ng Zhao Family Martial Arts School. Ikaw na ang magiging master. Wala akong balak na kunin ka. Zhao Family Martial Arts School. Ang gusto ko lang ay ang token na ito. At pagkatapos, kailangan mong tanggapin ang Jade token na ito. Dapat kang magpakasal sa akin. Bakit ko ikaw pakakasalan? Nagnanakaw ka ng sulyap habang naliligo ako, at gusto mo pa ang token ng pamilya Zhao. Sino ang pakakasal sa akin? Anong nangyayari dito? Si Anye. Zhao ay ang pinakamagandang babae sa Yongping. Siyempre, itong batang ito, nagnanakaw ng sulyap habang naliligo siya. Tama nga, tama nga. Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Magsiwian na kayo. Kung hindi kayo alis, ay makakalaban nyo ang pamilya Zhao. Tara na, tara na. Nakarinig na ang maraming tao. Nahiya na ako sa sarili ko. Kailangan mong pakasalan ako. Ay naku, sabi ko na nga. Nanonood ako sa iyo habang naliligo. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Hindi ko naman sinasadya. Wala akong pakialam. Kailangan mo akong pakasalan. Naghahanap ka na ng pag-ibig, no? Yung sinabi ni Linger ay nakapagpaalala sa akin. Ibinigay ang token sa batang ito. Yung Zhao Family Martial Arts Hall. Parang naging madali na. Pero hayaan mong itong batang ito, napakasalan ng aking anak na babae. Iyon ay parang ang Zhao Family Martial Arts School. Nasa aking mga kamay pa rin, at saka nakakuha pa ako ng buhay na biyanan. Ganun lang iyon. Sang-ayon ako na pakasalan mo ang anak ko. Mula ngayon, magiging isang pamilya na tayo. Tara. Oy, sumama ka sa akin sa dojo. Magpapakasal na kayo. Ay naku, sinasabi ko na nga eh. Nakita kitang naliligo, hindi sinasadyang. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Paano? Ang aking itsura, hindi pasok sa iyong kabwapuhan. Ay nako, hindi. Wala na ako ngayon. Mga plano sa kasal. Ay nako, kalimutan mo na. Itong token. Ayoko na, okay ba? Ang bilis tumakbo ng batang ito. Itong token ay hindi mo na gusto. Huwag mong sisihin ako kung hindi ako mapagkakatiwalaan. Sa susunod, hanapin mo ako ulit. Hindi ko na ibibigay sa'yo. Linger. Salamat sa ideya mo na magpakasal sa kanya. Kung hindi, mawawala na ang pamilya Zhao sa atin. Talagang gusto kong magpakasal sa kanya. Nakita na niya ang katawan ng anak na babae. Ano ito? Ano ang gagawin natin? Dahil gusto mong pakasalan siya. Talagang gusto mo siya. Sige, hanapin natin siya. Itong batang ito, gusto rin siya ng tatay. Tara. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kung hindi, ay baka dinala na akong maging manugang. Simula ng aking paglalakbay sa dalawang mundo. Huminto ka.
Ikaw ang suning na galing sa ibang mundo. Anong nangyayari? Nabisto ko ang mga tauhan. Tama, ikaw na nga. Arestuhin mo siya. Oy, oy. Anong nangyayari sa akin? Bakit niyo ako huhulihin? Anong kasalanan ko? Pumunta sa opisina ng hukuman. Malalaman mo na kung anong kasalanan ang nagawa niya. Lumakad ka na. Yumuko ka. Ginoo, si Suning, isang dayuhang tao, ay dinala dito. Siya ang Ginoo. Ito siya, kakaibang dayuhan na si Suning. Inagaw niya ang tindahan ko. Inagaw niya ang aking gintong mangkok. Gintong puno, gintong kuting, gintong ibon. Kailangan niyang parusahan ng mahigpit. Talagang dapat siyang parusahan. Kaya pala ako nahuli. Nalaman ko na siya ang may-ari ng pawn shop. Nagsumbong na sila, mukhang, yung parusa sa kanya noong araw, ay sobrang magaang pa rin. Hindi ba't noong araw, yung asawa niya ang nagmamadaling habulin siya dahil sa amoy ng hininga. CJ, siya pala ang county magistrate. Ang taong ito ay yung nagbenta sa akin ng toothpaste at face cream noong araw. Ginoo, nagmakaawa po ako sa inyo. Dapat siyang putulin ang ulo at ipakita sa lahat. Tahimik. Makapangyarihan. Kung parurusahan ang batang ito, mamaya, maaaring wala na akong ganong toothpaste para sa masamang hininga. Paano ko ito husgahan? Ginoksu, tagapangasiwa ng pawn shop ni Zhu, nagsasampa ng kaso laban sa iyo dahil sa pag-agaw ng kanyang mga gamit. Tatanungin kita, sa araw ng pag-agaw, nasaan ka noon? Magandang araw po, Ginoo. Noong araw na yon, natutulog ako sa tavern. Ngunit may makapagpapatunay, natutulog na ako noon, wala namang paraan para patunayan ito. Itong batang ito, bakit ganyan ang sagot sa tanong, o baka masyado lang siyang tapat? Ginoo. Ginoo. Ano ang tingin mo sa kasong ito? Ginoo. Ayon sa batas ng dinastyang Zhu, talagang nawawala ang Zuji Pawn Shop ng mga mahalagang bagay, at sinasabi ng taong ito, natutulog siya ng gabing iyon, wala ring ibang saksi, talagang may duda. Oh. Ayon sa aking palagay, maaari siyang ipakulong sa bilangguan at masusing imbestigahan. Hindi siya maniniwala hanggang hindi siya nagsasalita. Tama ang sinabi mo. Ngunit, ang aking masamang hininga ay naayos ng taong ito. Ginoo, ang ibig niyong sabihin ay, noong araw na hinahabol kayo ng ginang at tumakbo kayo palabas, pagkatapos, bumalik para kunin ang nakakagulat na toothpaste na nagpagaling sa iyong amoy araw. Yung nakakagulat na toothpaste na ibinigay sa iyo ng taong ito. Ngayon, sa kasong ito, paano natin ito husgahan? Ilagay ang Ginoong Xu sa bilangguan. Kung susuriin at husgahan, sa hinaharap, wala na akong toothpaste para sa masamang hininga at saka, malapit nang maubos ang toothpaste. Akala ko nga, maghahanap pa ako ng iba. Ginoo, ito na, ang may-ari ng Zuji Pawn Shop ay nagmamaligning sa banyagang tao na si Suning, ay medyo interesante Akala ko ay, ilalagay ako sa bilangguan. Hindi ko inasahan na, magkakaroon pa ng twist. Ginoo, paano ko naman maaring siraan? Talagang ang taong ito mula sa ibang bayan, ang kumuha ng aking mga bagay. Sinasabi mo ba na si Ginoong Xu ang nagnakaw ng mga bagay mo? Sino-sino ang nandoon noong gabing iyon, at sino ang nakakita? Si Ginoong Xu ba ang nagnakaw ng mga bagay mo? Noong gabing iyon, ako lang mag-isa sa pawn shop. Hahaha. Di ba tama na, tanging isang tao lang ang nasa pawn shop. Paano mo naman mapapatunayan na si Ginoong Xu ang nagnakaw ng gamit mo? Malinaw na ikaw ang nagsasabi ng kasinungalingan. Ito ay paninirang puri. Paninirang puri, wala naman akong ginawang ganon, Ginoo. Sinasabi mong wala kang ginawa. Kailangan ng ebidensya. Si Suning, si Ginoong Xu, may nanakaw ba sa'yo? Wala naman, nakikita ng iba, malinaw na ikaw ay nagsisinungaling, na si Ginoong Xu ang nangagaw ng gamit mo. Tama ang sinabi ng alalay. Anong ebidensya ang mayroon ka para patunayan na nanakawin ko ang mga bagay mo? Ikaw, ako ay walang dahilan na makipag-away sa'yo. Walang sama ng loob o galit. Bakit mo ako nilalait? Maaaring hatulan. Talaan ng linggo ang may-ari. Walang bagong ebidensyang nagpapatunay na si Ginoong Xu ang nagnakaw ng kanyang mga gamit, kaya malinaw na siya ay nagkakalat ng kasinungalingan. Hahaha. Ay, kailangan pa rin ang tulong ni Maestro. Naging malinaw na ang pinagmulan at takbo ng kasong ito. Inanunsyo ng hukom na si Suning ay walang sala. Ito, imposible na walang sala, Ginoo. Sumusumpa ako sa aking buhay na siya talaga ang nagnakaw. Aking mga bagay. Palagi mong sinasabi, ninakaw ko ang iyong mga bagay. Nasa isang panaginip ka ba? Bumubula ka. Noong araw na yon, umupa ako ng mamamatay tao para patayin ka. Ngunit ikaw ay walang sugat.
lumabas sa aking pawn shop at sinaktan ako, sinigawan ako, at nanakaw pa ako, tapos na. Nagsusumamong walang pagtutol. Akala mo ako ang magnanakaw, nagtatawag ng pulis. Bumili ng tao para patayin. Halos mapahamak ka na nitong opisyal. Maling nahuli ang mabuting tao. Dalhin ito, ang may-ari ng tindahan ng alahas. Ilagay sa bilangguan. Paghahatol pagkatapos ng taglagas. Huwag, Ginoo, pakiusap, patawarin niyo ako. Mukhang may bagong kaso na naman. O di kayo pa ang nakakita ng mali. Hindi naman kami nagkamali. Isang mabuting tao. Hahaha. Maraming salamat, Ginoo. Maraming salamat, Ginoo, para sa katarungan ng mga tao. Nalaman na ang kaso na ito ay walang kinalaman sa iyo. Kung hindi, ay magiging patas ako sa paghawak nito. Ginoong Tsu. Yung toothpaste na ibinenta mo sa akin dati, meron pa ba? Meron pa. Mukhang ang county magistrate ay para lang sa toothpaste ang tumulong sa akin. Magkano ang pera? Wala kang babayaran. Para lang ito sa atin, na nagtutulungan. Haha. Alam ko na si Ginoong Tsu ay isang mabuting tao. Ginoo, mayroon pa akong magandang bagay. Gusto mo bang tingnan? Oh. May maganda pang bagay ha. Kaya't ang opisyal na ito, kailangan talagang tingnan ng mabuti. Ito ay tinatawag na teleskopyo. Maaari itong makakita ng malinaw, ng mga tao at bagay na nasa libu-libong milya ang layo. Totoo ba ito? Ang agila sa langit ay hindi tiyak na makikita ang mga bagay na nasa libu-libong milya ang layo, di ba? Subukan mo lang, makikita mo. Paano mo ito titingnan? Gagabayan kita, adulto. Ganito. Aba. Kahit ang mga ibon sa langit ay malinaw na nakikita. Parang nasa harapan lang. Ayos. Itong teleskopyo, ako'y napaka-satisfied. Tungkol sa mga kaaway sa labas, ay makikita ng lahat. Sa tamang araw, tiyak na. Ako'y mag-aalay sa imperyo. Baka makakuha ng promosyon ng 3 antas. Itong bagay na ito, kung malawakang gagamitin sa kagawaran ng militar, hindi na kailangan ng mga scout. Ginoong Tsu, ilang teleskopyo pa ang meron ka? Gaano karami ang gusto ng Ginoo? Gaano karami ang nais ng Ginoo? Gaano karami ang mayroon ako? Itong si Ginoong Tsu, medyo misteryoso yung mahiwagang toothpaste kanina, at ang salamin na salamin. Ngayon, mayroon na namang teleskopyo. Mukhang itong batang ito, talagang hindi pangkaraniwan makakagawa ng ganitong bihirang bagay. Tiyak na ito ay isang matalinong ermitanyo. Kailangan kong makipagkaibigan ng mabuti. Gusto ng Ginoo na bumili ng marami. Ng teleskopyo, gusto kong bumili ng marami. Ilang piraso ang nais ng Ginoo? Hindi sigurado. Ginoong Tsu. Sasabihin ko ang totoo, napakakahanga-hanga ng teleskopyong ito. Nais kong ipresenta ito sa korte. Kung gagamitin ito ng korte, tiyak na ilalagay ito sa kagawaran ng militar. Kaya sa hinaharap, Ginoong Tsu, ngunit ako ang malaking bayani. Oh, naiintindihan ko na. Gusto ng Ginoo na magpareserba. Ngunit kailangan mo akong bigyan ng deposito. Kung hindi ko may bebenta. Ay, naiintindihan ko. Tingnan mo, sapat na ba ito? 100 layang, malaki. Mahihirapan gumawa nitong teleskopyo, hindi sapat ang 100 layang. Saan mo masasabi? Ginoo, sa opisina ng bayan, meron pa bang anuman na mahalagang antigong bagay? Antigong bagay? Wala kaming ganon sa bahay. Sige, titignan ko na lang, para sa akin, basta't mahalaga. Basta't hawak ko, ang mga bagay na naabot ko, may posibilidad ng ebolusyon. Sa isip, pintuan ng dalawang mundo, ay magbibigay ng impormasyon. Cheng ni Inkstone, nang dalhin sa modernong panahon, maaaring dumaan sa paglipas ng panahon, may porsyento, ang 76 na fan rate ay naging royal na ginagamit na Songhua Stone Inkstone, napakahalaga. Maaaring maging royal na ginagamit na inkstone, talagang nagkakahalaga ito ng malaking pera, ay malaking bagay. Ang pirasong ito ng inkstone, maaari bang ituring na deposito ito? Ito. Ginoong Tsu, ito ang ginagamit ko, karaniwang Cheng ni Inkstone. Bagamat mas maganda ito kumpara sa karaniwang inkstone na ginagamit ng mga estudyante, ngunit hindi naman ito mahalaga. Talaga bang maaari ito? Ginoong Tsu.
Sabi ng guro, tama nga, itong batayan ng tinta sa merkado ay nagkakahalaga lamang ng ilang pirasong pila. Kung kailangan mo ng deposito, maaaring dagdagan pa kita ng kaunting salapi. Bakit kailangan pang kumuha ng walang halaga na bagay? Gusto ko lang itong batong pangsulat, wala nang iba. Talagang kakaiba itong si Ginoong Xu. Naghahalo ng puting-puting, pera, ayaw naman, kailangan pa ng isang sirang inuming bato. Sige na, tama na, kahit na hindi naman gaano kahalaga ang inuming bato na ito. Mas maganda pa kung mapalitan ko ito ng isang mamahaling teleskopyo. Magandang ideya na rin. CJ, kung ganyan ang nais ng iyong Ginoo, ako na ang bahala sa bagay na ito. Gamitin mo ang batayan na ito bilang deposito. Ibinibigay ko sa iyo, ngunit sa totoo lang. Tungkol sa teleskopyo. Huwag mag-alala tungkol sa teleskopyo. Kahit gaano karami ang kailangan mo, mayroon ako. Maaari kong ibigay ito anumang oras. CJ, nandito lang ako. Naghihintay sa magandang balita mula kay Ginoong Xu. Ay. Paano kung magtipon tayo sa bahay? Ay. Hindi, Gino. May kailangan pa akong gawin. Sige, aalis na ako. Ayos. Iwas. Pupunta ako. Anong ibig sabihin ng mag-ama nyo? Naibalik ko na ang token. Naibalik ko na sa inyo. Kahit na naibalik mo na ang token. Pero kailangan mo pa ring pakasalan ako. Sugongzi, bakit ka tumatakbo? Anong ibig nyo sabihin? Mga tulisan kayo. Ninanakawan mo akong maligo. Ano ang kaibahan niyan sa pagiging salot? Sugongzi. Narito ang token para sa'yo. Naakit ang anak kong babae sa'yo. Pakakasalan mo siya. Maging manugang ng pamilya namin. Kung hindi, dadalahin ko ang pamilya Zhao at ang daan-daang tao sa hiwin para harapin ka araw-araw. Ito ay malinaw na, pilit na pagbili at pagbebenta. Pilit na pagbili at pagbebenta. Pero sa totoo lang, ang token ng pamilya Zhao, talagang magandang bagay. Bumalik sa modernong panahon, maaaring maging kidlat, gintong kahoy na nanmok, mahalaga ito. Mas mabuting sumang-ayon na lang, tapos hintayin akong bumalik sa modernong panahon. Saan kaya hahanapin ng mag-ama na ito ako? Saan kaya sila hahanap sa akin? Pero kung ganito, maging walang responsibilidad na lalaki na naman ako. Maging walang responsibilidad na lalaki na naman ako. Hindi ito ang aking estilo. Itong babae ay may angking kagandahan. Mas mabuti pang tanggapin na lang, basta't libre akong makakuha ng asawa. At saka, isa pa, ako'y isang binata pa. Sige na nga, dahil sa sobrang sinseridad ninyo. Sige, papayag na ako. Totoo ba? Ginoong Xu, seryoso ka? Hindi ka ba nanlilin lang? Ako ay isang tunay na lalaki. Ang sinabi ko ay salita, nabasang tubig. Ngunit, mayroon pa akong kaunting bagay na dapat ayusin. Kailangan kong lumabas sandali. 3 araw mula ngayon, tiyak na darating ako para magpakasal. Ayos. Ganito na ang usapan. Kailangan mong tuparin ang iyong salita. Pag-aasawa, dapat maging malaking ang selebrasyon. Ako ay isang taong mahilig sa mukha. Kung hindi ko ipapakasal ang babae sa iyo. Ako si Xuning, nagsasalita. Isang patak ng laway ay parang isang pako. 3 araw mula ngayon ay bibisita ako. Kayo dalawa, umuwi na kayo. Mayroon pa akong kaunting bagay na asikasuhin. Lanan. Madaling lokohin ang mga tao noon. Kailangan ko nang bumalik agad. Buksan ang pintuan ng paglipat sa dalawang mundo. Matagumpay ang ebolusyon. Selyo ng Zhao Family Martial Arts School. Matapos ang mga taon ng paglipas, naging Thunderstruck Golden Silk Nanmu. Ito ay kahoy na ginamit ng mga sinaunang hari. Napakahalaga. Naging matagumpay ang ebolusyon. Ang Chengni Inkstone ay dumaan sa mga taon ng paglipas. Naging royal na ginagamit na batong pangsulat ng mga emperador. Ito ay pag-ari ng mga sinaunang emperador na ginagamit sa kanilang mga gawain. Naging matagumpay ang ebolusyon ng 10 taong gulang na ligaw na sanhiyang na dumaan sa pagsasala ng panahon at naging 100 taong gulang na ligaw na sanhiyang, doble ang bisa ng gamot. Ito ay isang pambihirang yaman. Nakuha na. Talagang yayaman na tayo ngayon. Walang ibang makakapunta sa sinaunang panahon na ito. Ay. Pero kanino naman ibebenta ang mga bagay na ito? Sino kaya ang bibili? Ibebenta uli sa auction. Masyadong mataas ang komisyon. Hindi sulit.
Baka ma-scam pa, ibenta na lang sa antique shop. Gusto pa nilang mag-scam sa akin kasama si Shenfei. Mas mabuting ibenta kay Miss Layang, makatwiran ang presyo na ibinigay. Lahat ay tinanggap, maraming bagay ang naiwasan. Hoy! Yan ye. Layang, mayroon akong 3 magagandang bagay dito. Gusto mo ba? Siyempre interesado ako. Magkita tayo at pag-usapan. Dito si Xuning. Ngayon lang ulit kitang hinanap. Ibig sabihin, maganda ang bagay na dala mo. Siguradong mahal yan. Ginoong Layang, tingnan mo ito, suriin mo. Magkano kaya ito halaga? Itong mga ulap na disenyo at ang ukit na ito, at pati na rin ang patina nito, ito ay isang insenso na gawa sa bato ng Songhua. At isa pa, ito ay para sa mga emperador noong sinaunang panahon, na ginagamit sa palasyo. Paano mo nakuha ito? Huwag mo nang alamin kung paano ko nakuha. Pero sigurado, lehitimo ang pinagmulan nito. Tingnan mo kung magkano ito. Ganito kalaking batong pang-ukit. Hindi mo makikita sa merkado. Hindi bababa sa 2 bilyon ang halaga nito. Grabe. 2 bilyon, napakalaki. Tingnan mo pa ito. Ito. Ito ay ginto na kahoy. Mali. Ito ay ginto na kahoy na tinamaan ng kidlat. Tingnan mo ang direksyon nito. At ang mga gintong sinulid na ito. At ang mga marka na tinamaan ng kidlat na ito. Diyos ko. Ito ay isang napakabihirang kayamanan. Gaano nga ba kabihira? Ang gintong kahoy na nananabik sa sinaunang panahon ay ginagamit lamang ng mga royal na pamilya. Bawat piraso ng gintong kahoy ay napaka-espesyal. Noong sinaunang panahon, ang kahoy na ito ay itinuturing na bagay na may kakayahang makipag-ugnayan sa espiritu. May bisa sa pagpapaalis ng masama at pagpapahaba ng buhay. Tanging mga emperador lamang ang maaaring gumamit nito. Kaya mong makuha ang ganitong kalaking piraso. Sa pinakapayak na pagtataya, ito ay nagkakahalaga ng 500 milyon. 500 milyon. Sobrang mahal nito. Nga. Baka kunin mo na lang, ay benta mo sa auction. Maniwala ka, makakakuha tayo ng 10 bilyon. Ayoko nang pumunta sa auction. Masyadong mataas ang komisyon sa auction. Hindi mo ba ito ilalagay sa auction? Gusto mo bang itago ito para sa koleksyon mo? May balak ka bang bilhin ito? Ito kasi. Napakalaki ng cash flow. Sa isang saglit lang, hindi rin ako makakakuha ng ganoong kalaki. Makikipag-ugnayan ako sa ilang mga negosyante. Maaari na rin itong kunin. CJ, kukunin ko na ang 2 bagay na ito. Maaaring sa presyo ng benta na 10 bilyon. Salamat, Yenye. Layang, aba, mayroon pa akong isa dito. Yenye. Layang, hindi na makakaya ng lolo mo. Dali, pumunta ka na rito. Ano? Anong nangyari kay Yenye? Layang, nadulas at naospital ang lolo ko. Kailangan kong bumalik agad. Kakatapos lang ng negosyong ito, hindi pa nga nababayaran ang pera. Miss Layang, sasamahan kita. Doktor, kumusta na ang kalagayan ng lolo ko? Miss Layang, ang kalagayan ng lolo mo, hindi maganda. Malubha ang heart failure niya. Normal na gamot, hindi na kayang panatilihin. Natatakot ako, hindi na siya aabot sa gabi. Paano nangyari ito? Malakas pa ang katawan ng lolo. Palagi siyang malakas. Ito ay talamak na pagkasira. Hindi na ba siya masasalba? Pakiusap, iligtas mo siya. Kahit gaano pa karami ang halaga, handa akong ibigay. Ay naku, hindi ito tungkol sa pera. Kahit may kaunting pag-asa pa, mukhang hindi na ito maliligtas. Anong ibig mong sabihin? Kung nais mong iligtas ang matanda, kailangan mong magkaroon ng isang espesyal na halamang gamot. 100 taon, ng ligaw na sanki. Tanging ang halamang gamot na ito, lamang ang makakapagpasigla sa kanya, ang tungkulin ng puso. Pero sa buong mundo, walang tunay. Kaya, Miss Layang, maghanda ka na. Para sa huling sandali, ng mental na paghahanda, Lolo. Yun, yung sinasabi mong ligaw na sanki, ito ba to? Ito. Talaga namang, 100 taong ligaw na sanki to. Tingnan mo ang itsura ng ugat na ito, amoy ng gamot na ito, talagang 100 taon ang edad nito. Ako ay nagmamay-ari ng medisina ng higit sa 30 taon. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na makita ko ang ganitong uri. Ng 37, Suning.
Bakit mayroon ka niyan? Ito ay isang magandang bagay na dala ko. Nandyan na talaga ito. Dapat sana ay ibebenta ko sa'yo. Ngayon, mukhang, nagamit ito sa tamang lugar. Salamat sa'yo. Ikaw talaga ang aking, malaking tagapagligtas. Yan, Layang, bagaman sinasabi na tayo'y kasosyo lamang, pero tayo rin ay magkaibigan. Kapag may problema ang kaibigan, paano ako hindi makakatulong? Ngayon ito, ligaw na sanhi ay nandyan na. Agad na iligtas ang tao. Maaari talagang iligtas. Ngayon mayroon na tayong bagay na ito. Mayroon akong sigurado na 100%. Ngunit, batang lalaki, ang ganitong gamot ay napakamahalaga. Sa larangan ng medisina, napakahalaga nito. Ikaw, talagang kailangan. Buhay ang nakataya, mabilis na iligtas ang tao. Ayos, bata, may pananagutan ka. Lixiao, Hongxiao, dali, bilis. Itulak si Lolo papunta sa silid ng kahoy. Doon. Walang problema. Ginoong Layang, nabuhay si Lolo. Ang bisa ng halamang sangki na yon, sobrang higit pa sa inaasahan. Ang puso ng lolo mo ngayon ay nagbabalik sa dati, hindi magtatagal, ay makakalabas na siya ng masigla. Ang galing. Lolo. Inaalagaan niyo siya ng mabuti. Umalis na kami. Tara. Bata. Sabi ng doktor. Ikaw ang gumamit ng daang taong ligaw na sanhi na nagligtas sa akin. Mabilis lang iyon, walang anuman. Isang siglo ng wild na sangki. Napakahalaga niyan. Paano mo masasabing, madali lang natulong? Itong kabutihang loob na ito, aking itinatala sa angkan ng Layang. Suning, yung tungkol sa ginseng. Babayaran kita ng doble ng presyo sa merkado. Bilang kabayaran, huwag ganyan, yan. Layang, kapag sinabi mo yan, nahiya na ako. Kahit na ang ligaw na ginseng ay mahalaga. Pero mas mahalaga ang buhay ng matanda. Kung talagang gusto mong pasalamatan ako, yung dalawang bagay noon, ay tatanggapin mo na lang. Sa orihinal na presyo, bili mo na lang ulit. Engan. Tungkol sa ligaw na sangki, isipin mo na lang na akin ito, kahit na maliit na pasalubong. Ayos lang. Hindi sakim, hindi nag-aangkin, may damdamin at katapatan. Sinyu. Ikaw, kaibigan mo, ang ganda ng samahan. Itong siksuning, talagang isang kawili-wiling tao. Kung hindi pera, ano ang maasahan? Naalala ko dati, pera lang ang pinapansin niya. Sige na, ayos na ang matanda. Mag-usap muna kayo, umalis na ako. Lanan. Suning. Sandali lang. Anong nangyari, Yenye? Layang, tungkol sa nangyari ngayon, talagang salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, maaaring hindi nabuhay ang lolo ko. Huwag mong sabihin yan, ang lolo mo ay may magandang kapalaran. Kahit nawala ako, tiyak na magiging maayos siya. Ito ay isang Songhua Stone Inkstone at isang Lightning Struck Golden Nanmuwood. Sik! Una kitang magpapadala sa'yo ng 5 bilyon. Ang susunod, kapag nakahanap na ako ng mamimili, ibibigay ko sa'yo. CJ. At saka yung 10 taon na wild na sangki. Alam ko na ayaw mong tumanggap ng pera, ngunit ako sila yung sinyo. Hindi rin naman, isang taong walang utang na loob. Ganito na lang. Alam kong ayaw mong tumanggap ng pera, ngunit ako sila yung sinyo. Hindi rin, isang taong walang utang na loob. Ganito na lang. Ako ba ay hinalikan ng sapilitan? Suning, sabi ng lolo ko, dapat tayong marunong magpasalamat at magbayad ng utang na loob. 3 araw mula ngayon, hihintayin kitang dumating para pakasalan ako. Gagawin kitang asawa. Bakit si Miss Layang, kahit na asawa ko pa rin, tunay ngang magaling na lalaki, saan man ay may nagugustuhan. Sa modernong panahon, isang asawa. Mukhang hindi rin masama. Pero, kailangan ko pa ring mag-isip ngayon. Ginoong alkalde, gaano karaming teleskopyo ang kailangan mo? Buksan ang pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Ginoong Tsu, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? May ipinadala akong tao para hanapin ka. Hindi siya makahanap. Bumalik ako sa aking bayan. Anong nangyari, Ginoo? Yung teleskopyo mo, ipinasa ko na ito sa korte. Oh, ano nang sinabi ng korte? Nakita ito ng ating emperatrice. Sobrang nagustuhan niya. Gusto ka pa niyang makausap ng personal. Kailangan ba nating pumunta sa Huanggao? Hahaha. Hindi na. Nandito na ang emperatrice. Dumating na sa ating Yongping County.
Nasa pababa ng bayan sa palasyo. Ngayon, pupunta na tayo para magpasalamat sa Emperatrice. Personal na siyang dumating. Mukhang ang teleskopyong ito ay mas pinahahalagahan kaysa sa inaasahan ko. Siyempre, sa oras na yon, maraming mga kagamitan ang ipapadala sa kagawaran ng militar. Kung ikaw ay umunlad, huwag kalimutang tulungan ako. Napaka-interesante ng bagay na ito, kahit malayo o malapit, ay malinaw na makikita. Sire, kung ang bagay na ito ay gagamitin sa hukbo, maaaring makakita ang mga espiya mula sa ilang milya ang layo. Pagsisiyasat sa kaaway, ang ating hukbo, tiyak na magwawagi. Ano sa tingin ng nakatatandang kapatid? Paano ang teleskopyong ito? Napakaganda. Kahit gaano pa kaganda ang teleskopyong ito, takot akong sa hinaharap. Ikaw, Emperatrice, hindi mo rin magagamit. Kapatid na Emperador, bakit parang nawala ka sa isip? Hindi ako nawala sa isip. Nais ko lang sanang sabihin, mahal na Emperador, dapat mong nagtakip na. Ano ang ibig mong sabihin, kapatid na hari? Dahil dito, hindi mo naiintindihan ang sinasabi ng hari, kaya't ako ay magsasabi ng tuwiran. Ikaw, isang babae. Ano ang karapatan mong umupo sa trono? Ang iyong trono. Dapat sana ay akin ito. Ngunit ang aking ama ay talagang nais na ipasa ito sa iyo. Alam mo na mayroon akong sama ng loob dito. Saktong-sakto. Sa wakas ay natagpuan ko ang pagkakataon ngayon para sa kamangha-manghang teleskopyo, dumating sa maliit na anping. Tama lang na ako'y may pagkakataon. Hahaha, kapatid Wang. Ikaw ba'y mag-aklas? Kapatid Wang. Gusto mo bang magrebelde? Tama. Matagal ko nang gustong magrebelde. Imperial na gwardya, hulihin niyo ang traidor na ito. Hahaha. Mahal na hari, akala mo ba na ang hari na ito ay walang ginagawa sa mga nakaraang taon sa korte? Ang mga bantay na ito ay matagal nang nabili ng hari. Hulihin mo ang Emperatrice. Prinsip ng Timog, ikaw ang aking kapatid na hari, hindi ako naging masama sa iyo sa araw-araw. Bakit mo ako pinapabagsak? Sa harap ng kapangyarihan, walang sinuman ang makakapagpigil. Ikaw ay isang babae lamang, hindi ka karapat-dapat sa trono. Ngayon, sumulat ka. Deklarasyon ng pagpapasa ng trono. Maaaring palampasin ng hari ang iyong buhay upang mapanatili mong tahimik ang iyong pagtanda. Ako ang Emperatrice ng Dakong Zhou. Hindi ako magpapasuko sa iyo, ipapapatay o ipapahamak ka. Nasa iyo ang desisyon. Hindi ka tatanggap ng inumin, kundi parusang alak ang matatanggap. Langit. Patayin kita. At saka ipahayag na ikaw ay namatay ng bigla. Naniniwala, yung mga ministro, hindi na mag-imbestiga. Sire. Dalhin ang may-ari ng teleskopyo. Si Xuning ay dumating upang makipagkita. Prinsipe ng Zennan, anong ginagawa mo? Bakit mo gustong patayin ang emperador? Dalawa na namang nagdadala ng kamatayan. Halika. Dalhin ang dalawang ito na hindi alam ang kanilang kapalaran. Dalhin mo sa akin. Itong dalawa, mga walang muwang na to. Dalhin mo sa akin. Tapos na, akala ko makakakuha ako ng posisyon at karangalan. Pero hindi ko inasahan na makakasalubong ang prinsipe ng Zen na nagbabalak magrebelde. Habang nandito ako. Ano itong uri ng mahika? Sino pa ang gustong subukan? Lahat, sumugod kayo sa akin. Patayin agad dito. Ano itong mga nakatagong armas? Bakit ang galing mo? Sinasabi mong mag-aklas ka nga. Wala akong ginawang masama sa'yo. Bakit mo ako pinapahirapan? Ngayon, dapat maranasan mo. Ang lasa ng bateryang ito. Gumagawa ng kalokohan. Mamatay ka na. Ay. Ikaw, sino ka ba talaga? Isa lang akong nagbebenta ng teleskopyo. Magaling ka, Tsugongzi. Your Majesty, ayos ka lang ba? Ayos lang, walang problema. Ikaw yun. Si Xuning na nag-aalay ng teleskopyo. Manggagawang Xuning, magandang araw, hari. Niligtas mo ang aking buhay. Walang anuman, huwag mag-alala. Ano ang iyong nais na gantimpala? Kahit na sinasabi na ang mga karaniwang tao ay gustong magnegosyo ng maayos at kumita. Wala nang iba pa. Nakakatuwa ka naman. Ang iba ay nagligtas sa akin at gusto ng mataas na posisyon at malaking kita. Samantalang ikaw ay pera lamang ang hinahanap. Negosyo. Ang mamamayan ay isang negosyante. Siguradong nakatuon sa pagkita ng pera. CJ.
Binibigay ko sa iyo ang gantimpala. Gantimpala rin sa iyo, 1,000 tael ng ginto. Maraming salamat po, Hari. Binibigyan kita ng gantimpala, 10,000 taels ng ginto. Maraming salamat po, Hari. Ginto na 10,000 taels. Akala ko'y magiging gobernador ako magpakailanpaman. Hindi ko pa rin kikita ng ganitong pera. Liu Jin, magaling ka rin sa pagtulong sa pagligtas sa hari. Itaas bilang gobernador ng Yongping Fiu, na itaas ang ranggo ng 3 antas. Salamat po, Hari. Salamat po, Hari. Suning, niligtas mo ang aking buhay, maliban sa pera. Ang iba pang bagay, anong pang gusto mo pa? Iba pa. Hindi na rin maalala. Nakikita kita. Magaling kang tao, maliit ang noo, maganda ang mukha, malakas din ang lakas mo sa pakikidigma. Ako, mas mabuting ibigay ko na lang sa'yo, isang napakalaking gantimpala. Anong gantimpala ba yan? Gawin mo. Ang aking lalaking reyna. Gawin mo, ang aking lalaking reyna. Para maging lalaking reyna mo, Ginoong Xu. Aakyat na siya sa mataas na posisyon, maging asawa ng emperador. Maraming lalaki, nais sana nilang makuha. Sa hinaharap ko, kailangan kong yakapin ng mahigpit ang taong ito. Pero dati may mga bulong na, simula nang umupo ang emperatrice sa trono, hindi siya kailanman nagkaroon ng harem. Ngayon, mukhang, ang emperatrice ay nahulog sa puso ni Ginoong Xu. Tila siya ay naakit na, wala akong nakasanayang, maging isang lalaki sa harem. Kailangan maging, ikaw ang nagpakasal sa akin. Yung ganitong klase ng hiling mo, hindi naman ito imposible. Ay! Anong sinasabi mo? Anong nangyayari? Ang emperatrice ay willing pangang, maging asawa ni Ginoong Xu. Grabe naman. Si Ginoong Xu ba, hindi ba't siya na ang emperador? Sinasabi ko lang naman. Magaling kang nakaligtas sa pagtulong, bilang pasasalamat sa iyong pagtulong sa akin. Nais kong maging asawa mo. Ganito ba kalibog ang babaeng emperador? Mag-asawa ng isang emperatrice na babae. Ayos din naman yon, sigurado ka. Gusto mo bang maging asawa ko? Hindi ito biro. May utang na loob ako sa mga tumulong, at saka, guwapo ka. Siyempre, hindi ako basta-basta nagsasalita. CJ, mula ngayon, ikaw na ang aking asawa. Tawagin mo akong asawang Ginoo, asawang Ginoo. Bigyan mo ako ng isang utos, basta pupunta na rin sa Zhao Family Martial Arts Hall. Mag-alok at pakasalan si Zhao Ling'er. Mas maganda kung samantalahin mo na ito. Humingi ng pahayag, para rin may karangalan ka sa pag-aasikaso. Anong pahayag? Pinangako ko na, para sa Zhao Family Feast School, Zhao Ling ang magpapakasal. Sixu Gongzi, sobrang tapang mo naman. Hayaan ng emperatrice na maging asawa, at hayaan ng emperatrice na personal na magbigay ng kasal. Talagang karapat dapat siya sa mga lalaki. Ano, may iba ka pang babae? Anong masama dito? Normal lang ba ang magkaroon ng 3 asawa at 4 na kabit? Hindi ba ito normal? Sinasabi ko na nga, ikaw ang isang emperatrice. Nagsiselos ka dahil sa ibang babae. Ipinapakita mong hindi ka marunong magpakumbaba. Kung gusto mong maging asawa ko, kailangan mong makinig sa akin. Tama ka. Ako ang emperatrice. Huwag basta-basta magselos. Ngunit, may kondisyon ako. Ako ang dapat manguna. Huwag maging maliit. CJ. Tungkol dito. Ayos na, ganito na ang usapan. Ang iyong teleskopyo, kailangan ko ng 30,000. Sa loob ng 3 buwan, maaaring magawa 30,000 teleskopyo. Kung ikukumpara sa kasalukuyang gastos, hindi naman gaanong kalaki. Nakuha sa panahon ng sinaunang panahon, pero makakapagpalit ito ng ginto at pilak. Itong transaksyon, napakalaki ng kita. Sa loob ng 3 buwan, 300,000 teleskopyo, tiyak na maihahatid. Ngunit, kailangan mong magbayad. Ang relasyon natin, para kang nang-aabuso. Mauna na kayo nyo, magpaalam na kayo. Pag ikinasal ka na, pupunta ako sa palasyo para samahan ka. Ginoong Xu, ito ka, napakalaking biyaya niyan. Pakasalan ng Empress bilang asawa at personal pang nagbigay ng kasal si Empress sa ating dakong zoo ay isang pangyayari na bago, lubos kitang hinahangaan. Hindi ko rin inasahan na ang Empress ay magmamahal sa akin. Kailangan ko pang pumunta kay Liang Xinyu. Nandito para magtanong ng kamay. Ginoong Xu, anong sinabi mo? Sabi ko magpakasal muna tayo. Bago bumalik, babalik ka pa ba?